Magsiyuko tayo. Minamahal naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito para sa napakalaking pagkakataong ito na makaparitong muli sa pangalan ng Panginoong Yesus upang harapin ang aming kaaway, ang iyong kaaway, dito po sa labas ng larangan ng digmaan, taglayang salita upang maitaboy siya papalayo sa gitna ng iyong mga tao. Nang sa gayon ay makita po nila sa gabing ito, Panginoon, ang liwanag ng Ebanghelyo, dalangin ko po na iyong papahiran ng gamot na pamahid sa mata ang aming mga mata, nang sa gayon ay mabuksan iyon sa katotohanan, upang kami maaaring lumisan dito na nagsasabi sa aming mga puso, hindi ba't nag-aalab ang ating mga puso sa loob natin habang tayo kinakausap niya sa daan? Pagalingin mo po ang mga may sakit at mga nahihirapan. Palakasin mo po ang mga pinanghihinaan ng loob. Itaas mo po ang mga nanghihinang kamay na dating nakababa. Nawa ay abangan po namin ang pagdating ng Panginoong Yesus na aming pinaniniwala ang nalalapit na. Inihiling po namin ito sa pangalan ni Yesus. Amen. Makakaupo na. Sisikapin kong huwag magtagal sa gabing ito dahil alam kong marami ang nagsiparito mula pa sa iba't ibang dako ng bansa upang para sa gawain o mga nanatili pa ang ilan sa inyo at kailangan bumalik na marahil malayo-layo pa para makabalik. At ako'y nagpapasalamat sa inyo. Kaninang umaga, gusto kong makinig kay kapatid na Neville, ako mismo, at narinig ko na siya maraming beses na at hindi pa ako kailanman nakinig sa kanya anumang oras nang di ko siya kinalulugdan. Ngunit nitong umaga, ang napapanahong mensaheng iyon, alam kong nasa akin ang pangunguna ng Panginoon na pakinggan yon kaninang umaga, napakainam. At nakikita ko kung bakit gusto ninyo mga tao na dumadalo at nakikinig sa kanya rin. At lagi siyang makagagawa ng mabuti sa inyo, sigurado ako, ang makinig sa kanya. Sinisikap kong makahabol sa ilang mga panayam sa akin ngayong araw na ito, kaninang umaga at kaninang hapon. Meron pa rin akong maraming haharapin. At ako, katulad ng, sa palagay ko, si Jethro iyon na nagsabi kay Moises minsan ang sabi, sadyang napakabigat niyon sa iyo. Kaya meron tayong napakaraming mga kapatirang lalaki rito para sa mga problema ninyo. At bawat isa sa mga iyon ay karapat-dapat naman. At ang mga iyon ay masisela ng mga bagay na dapat asikasuhin. At irerekomenda ko ang ating pastor o si kapatid naman at ang iba pang mga ministrong kapanalig natin dito. Maaari niyo silang lapitan. Sasabihin nila sa inyo ng sadyang tama ang bagay na dapat gawin. Ang ilang mga tao, ang mga anak nila, pakikipag-isang dibdib sa dikapanalig o kalahi o mga bagay na mali. At matutulungan din naman kayo nitong mga kalalakihan tulad ng sino pa mang iba dahil sila'y mga lingkod ni Kristo. At lapitan niyo sila, at sigurado ako na kanilang ibibigay sa inyo ang tulong na kailangan niyo. Hindi ko kayang puntahan ang lahat ng mga iyon. Sadyang napakarami, saan ka man magpunta. Sadyang patuloy na natatambak ang mga iyon, kita niyo? At nais mo namang mapuntahan ang bawat isa sa mga iyon, pero hindi mo magagawa yon. Ngunit patuloy pa rin akong nananalangin ng Diyos sa papaano mang paraan ay malulutas iyon ng maayos para sa inyo. Ngayon, sa gabing ito, nais nating tunghayan ang kasulatan at basahin ng isang bahagi ng kasulatan mula sa Henesis, ang ika-3 kabanata, at bahagyang sipiin lang ang ilang bagay na ating pinag-uusapan noong mga nakaraang panahon. At tingnan kung bibigyan pa tayo ng Panginoong Yesus ng medyo higit pa kaysa sa malalaman natin kapag lumabas na tayo. Aking dalangin na gagawin nga niya. Ang ahas nga ay pinakatuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay ba na sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas nga ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata, at kayo'y magiging parang mga Diyos, na nakakakilala ng mabuti at masama. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin, at nakalulugod sa mga mata, at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain, at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya, at ito'y kumain. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata, at kanilang nakilalang sila'y mga hubad, at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos, at kanilang ginawang panapi para sa kanilang sarili. Nawa ang Panginoon ay magdagdag ng kaniyang mga pagpapala sa pagbasa sa kaniyang salita.
Ngayon, nais ko sanang kumuha ng teksto sa gabing ito mula riyan at tawaging ang Eden ni Satanas. Napakagaspang na kung anong bagay para sabihin tungkol sa ang Eden ni Satanas. Ito ay para bang bumabagay doon sa nakarang linggo ng gabi, palagay ko, nung nangungusap ako sa inyo tungkol dito sa ang panala na isang taong nag-iisip at ang panlasa na isang taong banal. Kung minsan dinadala tayo sa isang bagay nitong may kagaspangang mga katawagan, pinag-uumpisa tayo nitong mag-aral at itinutulak kang basahin ang salita. At iyan ang nais kong gawin ng aking buong kongregasyon. Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya basahin ninyo ang salita, pag-aralan ito. At pag-aralan ito gamit ang mga mata ng Diyos para mabigyan ng kaunawaan ang inyong mga kaalamang intelektual tungkol sa kung paano tayo dapat mabuhay sa kasalukuyang panahon. Ngayon, ang pumarito sa gabing ito para lamang mangusap sa inyo para sabihin, bueno, magagawa ko ito o iyan. Gusto kong makipag-usap sa mga tao na kasing gusto ko na umuwi pa nga sanang kasama ng bawat isa sa inyo ngayong gabi. Ako, alam ng Diyos na katotohanan yan. Gusto ko sanang umuwing kasama ng bawat isa sa inyo at kumain, mag-almusal kasama ninyo sa umaga at lumabas at manghuli ng mga squirrel kasama nyo bukas ng hapon. Kita nyo? Ako, gusto ko sanang gawin yan, pero ako, hindi ko magagawa yan. At gusto ko sanang umuwi at maupo lang at makipagkwentuhan sa inyo. Maupo sa beranda pagkatapos ng gawain at makipagkwentuhan saglit sa inyo. Makipag-usap sa inyo tungkol sa inyong kapakanan at tungkol sa Diyos. Gustong-gusto ko sanang gawin yan. Mga kalalakihan at mga kababaihan na naririto, batid ng Diyos na gusto ko sanang gawin yan, pero hindi ko magagawa yon. Kita nyo, sadyang may gayon na lang katinding paghila at higit na pangangailangan. At dito sa nakakanerbiyos na kapanahon ng ginagalawan natin ngayon, at ako rin ay isang nerbyosong tao, ako mismo. Ngayong araw na ito, may napagpasyahan akong isang bagay, sadyang kailangan kong gawin ito. At bukas, iyon ay 1,000,000 milya na ang layo sa akin. May biglang nakasingit at ginawa ito at iyan. At nagkakaroon ka nung sandali na pinipilit mong maging kalmado. Ngunit ang pinakamithin ko ay ang ipangaral ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng Iglesia at gawin ng lahat ng aking makakaya upang makapaghatid ng karangalan kay Yesus Kristo sa panahong ito habang ako'y naririto sa mundo at sa nalalabing oras na meron ako sa mundo. Naparito ako para sikaping makapagsabi sa inyo ng bagay na makatutulong sa inyo. Isang bagay, nag-aral ako pagka-uwi ko kaninang umaga. Ano po kaya ang may pangungusap ko ngayong gabi, Panginoon, na makatutulong sa mga taong iyon? Sa pakikinig diyan sa napakalakas na mensahe kaninang umaga tungkol sa na inihatid sa atin ni kapatid na Neville tungkol sa, palagay ko iyon ay labis na kahanga-hanga kung paano sinabi niya doon ang isang doktor ay susuriin ng sakit pero ang lalaking pumapasok na dala ang isang bandehang puno ng mga erenggilya, siya ang nagbibigay ng ineksyon. Kaya naisip kong yun ay talagang isang tunay na markit na munting pangungusap. Naisip ko nga ang tungkol diyan, ang serum, matapos suriin ng sakit, kaya iyon ay isang napakainam na bagay. Ninais kong mangusap na isang bagay sa inyo para maghatid na isang bagay upang mabigyang kaliwanagan sa inyo ang pangako ng Diyos para sa kapanahon ng ito. Kita nyo? Isang bagay, hindi isang bagay kung ano ang sinuman sa ibang panahon noon, kundi isang bagay. At kung kailan ang mga bagay na iyon ay ayos lang, lahat tayo pinagtutukuyan ang mga bagay na iyon. Pero naisip ko na sisikapin kong ipaalala sa inyo ang isang bagay sa pamamagitan nitong mga kasulatang itinala ko rito, na makapagbibigay kaliwanagan sa inyo para malaman, gawin kayong isang higit na mahusay na sundalo sa larangan kung saan kayo nakikipagtunggali ngayon. Para malaman ang mga taktika ng kalaban nang sa gayon ay maharangan ninyo ang lahat ng bagay bago pa ito makaabot sa inyo. Kita nyo? Iyon ang pinakamahalagang bagay ay ang matutunang makailag sa mga suntok sa iyo hanggat makakaya mo. Ngayon, tingnan natin ngayon itong matinding ng ilang sandali, itong matindit makasalanang panahong kinabubuhayan natin ngayon. Hindi ako naniniwalang kailan may nagkaroon ng panahong nabasa ko na sa kasaysayan. Nagkaroon na ng higit na matinding panahon ng pag-uusig kung kailan ang mga anak ng Diyos ay kabi-kabila ang pinagpapaslang. Ngunit ang makita ang pinakamapanlinlang ng kaaway, kailan may hindi pa tayo nagkaroon ng panahong katulad nito na kinabubuhayan natin ngayon. Ito ang pinakatuso, pinakamapanlinlang na panahon. At kapag nakikita ko iyan, ito'y pinalilitaw nito na ang Kristiyano ay dapat na maging higit na alerto sa kasalukuyan kaysa sa pagka-alerto niya sa anumang kapanahunan noon. Ngayon, noong mga nakalipas na panahon ng pag-uusig ng Roma sa Iglesia,
May nagawa lang na isang pagkakamali ang isang Kristiyano, ipinapasok na siya sa arena at ipinakakain sa mga leon o parang ganyan nga. Kapag natuklasan nila siya na isang Kristiyano dahil sa kanyang patotoo. Ngunit, naligtas ang kaluluwa niya dahil siya ay isang malinis na dalisay na mananampalataya sa Diyos at malugod niyang tinatakan ng sariling dugo ang kanyang patotoo. Habang bumibigay ang mga litid o ang mga butas sa kanyang katawan at ang dugo'y bumubulwak palabas, sumisigaw siya na may totoong tapat na pananampalataya at nagsasabi, "Tanggapin mo po ang aking espiritu, Panginoong Yesus." Pero ngayon, ang katusuhan ng Diablo ngayon ay nagagawang papaniwalain ang mga tao na sila ay Kristiyano gayong hindi naman. Hayaan ang problema. Hindi mo kailangang tatakan. Ito'y isang higit na tusong panahon kaysa magiging kung ano pa ito. Kaysa kung kailan kinakailangan mong tatakan ang iyong buhay ng iyong patotoo. Naglagay na ang Diablo ng bawat tusong pain na magagawa niya para isa siyang mandaraya. At sinabi sa atin ni Jesus sa Mateo 24 kung paanong ang panahong ito na kinabubuhayan natin ay magiging siyang pinakamapanlinlang na panahon na kailanmay nagkaroon. Halos magkapareho hanggang sa ililigaw nito ang mismong mga hinirang ng Diyos kung maaari ngang siya'y makapagligaw. Ngayon, pagkumparahin natin ng ilang mga kasulatan o mga propesiyang tinukoy sa Biblia para sa panahong ito, at ihambing iyon sa panahong kinabubuhayan natin ngayon. Sa ikalawang Timoteo 3, napag-aalaman natin ito, na sinabi ng propeta na mangyayari sa mga araw na ito na ang mga tao ay magiging mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Ikumpara yan ngayon ng ilang sandali. Hindi tayo, paikliin lang natin ito dahil wala tayong ganun kasapat na oras para daanan ang lahat ng ito gaya ng nararapat lang nating gawin dito. Ngunit para lang bigyang diin ito, nang sa gayon ay makita nyo kapag umuwi na kayo at pinag-aralan ito. Mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, at hindi mga maibigin sa mabuti. Ngayon, hayag na sinabi ng Espiritu na ang mga bagay na ito ay mangyayari sa mga huling araw. Yan ay ang mga araw na ito. Ang propesiya ay tumutukoy dito. Ngayon, mababasa natin, gayon din, sa Apokalipsis 14, Apokalipsis 3:14 pala, ang kapanahunan ng iglesia ng Laodicea, na kung ano ang magiging kalagayan ng iglesia sa huling panahong ito. At ito ay magiging, ang sabi nito, ito ay uupong gaya ng isang babaeng balo at hindi nangangailangan ng anuman. Ito ay mayaman at naging mariwasa. At hindi nalalamang sila ay maralita, kahabag-habag, aba, bulag, at hubad, at hindi nalalaman yon. Ngayon alalahanin, kausap niya ang iglesia ng kapanahunang ito, aba, bulag, hubad, at hindi alam yon. Iyang huling pariralang iyan, iyang huling salita, ang siyang nakapagpapaging labis na kapuna-puna dito. Ang akala nila, sila ay puspos ng talaga ng Espiritu, na lahat sila'y handa na. Ang kapanahunan ng iglesia ng Laodicea ay ang kapanahunan ng iglesyang Pentecostal dahil ito na ang huling kapanahunan ng iglesia. Si Luther ay nagkaroon na ng kanyang mensahe, si Wesley ay nagkaroon na ng kanyang mensahe, at ang Pentecostal ay nagkaroon na ng kanilang mensahe. Gayon din, sinabi nito na sapagkat ikaw ay malahininga, hindi mainit o malamig man. Ang panlabas na mga emosyon, ang mental na kaisipan tungkol sa Ebanghelyo. Sapagkat, ang sabi niya, ikaw ay ganyan, ay susuka kita mula sa aking bibig. Sa iba pang salita, nasusuka siyang makita ang iglesyang nasa ganoong kalagayan. At alalahanin, isinuka nila siya, at siya ay nasa labas ng iglesia, nagsisikap na makabalik sa loob, diyan sa kalunos-lunos na kapanahunan ng iglesia ng Laodicea. Ang Diyos ng sanlibutan ito ngayon, ang sinasambang persona nitong sanlibutan ngayon ay si Satanas. At ang mga tao ay walang muwang na sinasamba si Satanas. Pero iyon ay si Satanas na nagpapanggap mismo bilang ang iglesia. Kita nyo? Bilang ang iglesia. Sinasamba nila si Satanas sa pag-aakala na sinasamba nila ang Diyos sa pamamagitan ng iglesia. Ngunit sa gayong paraan yon ginawa ni Satanas. Sasabihin mo, pero sandali muna, ipinangangaral namin ang salita. Magbalik tanaw dito sa aking teksto sa gabing ito. Si Satanas ang siyang nangaral ang salita kay Eva muna, sinabi ng Diyos. Kita nyo? Yung maling pagpapakahulugan sa bahaging iyon ng kasulatan ang siyang umaakma sa panahon.
Ipapaalam niya sa iyo ng lahat ng ginawa ni Jesus ay sadyang mainam talaga. Ipapaalam niya sa iyo ng lahat ng ginawa ni Moises ay sadyang mainam talaga. Ngunit kapag tinanggap mo naman ang mga pangako na kanilang ibinigay para sa panahong ito, kung ganon, yan ay ginamit sa ibang kapanahunan. Iyon lang ang kailangan niyang gawin, kita niyo? Ang papaniwalain ng mga tao dito sa gayong paraan, at iyon lang. Sapagkat hindi ka maaaring magbawas ng isang salita mula rito o magdagdag ng isang salita rito, pero iyan ang ginagawa niya. Ang mga tao, walang muwang na sinasamba si Satanas, nag-aakalang sinasamba nila ang Diyos. Gaya ng binalaan tayo sa pamamagitan ng propesiya sa 2 Tesalonika, yan, basahin nga natin yan. 2 Tesalonika, ang 2 kabanata, kunin lang natin ito sandali, kung makakaya ko, ngayon din. Nais kong basahin iyan, yung palagay ko, 2 Tesalonika lang. Nandito na sa akin yung kasulatan, sa 2. Ngayon, aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesus at sa pagkakatikon sa Kanya. Ngayon, kita nyo, ang pagparito ng Panginoon at ang pagkakatikon sa Kanya dahil titipunin ng Diyos sa sarili niya ang Kanyang mga hinirang sa mga huling araw. Ang pagkakatipon ng mga tao sa Panginoon, hindi sa iglesia, sa Panginoon. Pagkakatipon sa Kanya upang huwag kayong madaling matinag sa pag-iisip ninyo o mabagabag, maging sa pamamagitan man ng Espiritu, o salita, o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na waring nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon. Huwag kayong padaya kaninuman sa anumang paraan, sapagkat ang araw na iyon ay hindi darating, maliban nang dumating muna ang pagtaliwakas at ang taong makasalanan. Taong makasalanan, bantayan kung ano na siya ngayon. Mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, iyon ay si Judas, kita nyo? Na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba, anupat siya'y nauupo sa templo ng Diyos na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Iyang pagkamapanlinlang ng iglesia ng kasalukuyan. Kita niyo, ang anak ng kapahamakan, ang Diablo. Ang anak ng kapahamakan, ang Diablo. Pagkatapos, ang mga tao ay sinasamba si Satanas sa panahong ito, nag-aakalang sinasamba nila ang Diyos. Pero sinasamba nila siya sa pamamagitan ng isang kredo, isang gawang tao ng mga denominasyon at mga kredo na ibinaba ang mga tao doon mismo sa pinakamalaking panlilinlang na kailanmay nalaman ng mundo. Kahit na gaano pang ang salita ng Diyos na ipinangako sa panahong ito ay naipangaral at napagtibay, hindi pa rin nila ito paniniwalaan. Hindi nila ito paniniwalaan. Kung ganon, bakit? Nagtataka tayo kung bakit. Bakit hindi ganon? Bakit ayaw nila itong paniwalaan? Samantalang sinabi ng Diyos na kaniyang gagawin ang isang bagay at ginagawa nga niya iyon. At ganon pa man, tinatalikuran nila iyon at nilalayuan iyon. Sadyang tulad ng alam ni Eva na kung anuman ang sabihin ng Diyos ay gagawin ng Diyos. Pero tinalikuran niya iyon para makinig sa kung anong kailangan itong sabihin. Alalahanin lamang, sa ibang mga kapanahunan, dati nang laging gayon ding bagay. Sa bawat kapanahunan, dati nang laging ganoon na pinipilit baluktutin ni Satanas iyang salita sa kanila. Ipinapakita sa kanila ang kung anong ibang kapanahunan. Tingnan nyo, nang dumating si Jesus, kita nyo, si Satanas ay naroon sa pulutong na iyon ng mga Hudyong guro at mga rabay at mga saserdote. Sinisikap sabihin sa kanila na sundin ang batas ni Moises, gayong ang mismong salita ay nagsabi na sa panahong iyon ay mahahayag ang anak ng tao, kita nyo, na ihahayag niya ang kanyang sarili. Kaya sinisikap nila, habang napapanatili nila silang reliyoso at nasa kautusan ni Moises, kita nyo kung anong ginawa niya? Sinisikap niyang sabihin sa kanila, iyang bahagi ng salita na iyan ay sadyang tamangan talaga, pero ang lalaking ito ay hindi ang taong yan. Kita nyo kung gaano siya kamapanlinlang? Iyan yung tunay na panahon ng panlilinlang. Iyon noon pa, at ngayon nga rin, ay si Satanas na itinatatag ang kanyang kaharian sa lupa. Iyan ang talagang dahilan kung bakit niya ginagawa iyon, pagkat gusto niyang itatag ang sarili niyang kaharian. Bilang isang negosyante na hindi isang Kristiyano, gagawin niya ang bawat pakulo na magagawa niya para magawa niyang makita mo isang bagay sa maling paraan. Kung meron siyang isang layunin at isang personal na pakinabang sa pagpapagawa sa iyo niyan, ginagawa kang makita ito sa gayong paraan. Ipapakita niya ang lahat ng makakaya niya at ilalayo ka mula sa katotohanan nito dahil may pakialam siya para sa sarili lang niya. Kahit gaano pa siya magsinungaling at mandaya at maging ano paman, meron siyang personal na pakinabang. At iyan ang dahilan kaya ginawa ni Satanas ito. At kumilos na siya sa buong ministeryo para gawin ito, gaya ng ipinangako ng Diyos na gagawin nga niya. Ngayon,
Nagsimula siya sa pamamagitan ng relihiyosong panlilinlang sa Eden at nagpatuloy na mula noon. Hindi sa pamamagitan ng pagbubuo ng isang pulutong ng mga komunista. Walang kinalaman dito ang mga komunista. Ang iglesia iyon, diyan kayo dapat magbantay. Kita nyo? Hindi ang mga komunista ang siya magliligaw sa mismong mga hinirang. Ang iglesia ang siya magliligaw sa mismong mga hinirang. Kita nyo? Hindi ang mga komunista. Alam nating di sila naniniwala sa Diyos at sila'y mga antikristo. Tiyak na sila nga sa prinsipyo. Ngunit hindi sila ang antikristo. Ang antikristo ay relihiyoso. Napaka-relihiyoso at kayang sipiin ang kasulatan at gawin itong mukhang napakalinaw tulad ng ginawa doon ni Satanas noong pasimula. Sinipin niya ang lahat hanggang dulo. Sinabi nga ng Diyos, huwag kayong kakain ng bawat punong kahoy ng halamanan. Kita nyo? Sinipi iyon ng buo mismo. Sinabi ng babae, maaari kaming makakain sa lahat ng mga punong kahoy ng halamanan. Ngunit may isang punong kahoy sa gitna ng halamanan na sinabi ng Diyos na huwag kainin, sapagkat nihuwag ngang hipuin iyon. Dahil sa araw na gawin nga namin, sa araw ding iyon kami mamamatay. Sinabi niya, tiyak na hindi kayo mamamatay, pero hayaan mong ibigay ko sa iyo ang dahilan kung bakit sinabi ito ng Diyos. Ay dahil, kita nyo, ginawa niya ngayon ang ano? Sinipin niya itong katotohanan, nakita nyo? Sinabi niya, bubuksan nito ang inyong mga mata at ipababatid nito sa inyo ang mabuti at mali. Kayo ay magiging katulad ng Diyos kung ganon, kung magagawa niyo yon. Iyan lamang talaga ang gusto niyang gawin. At iyan ngang talaga ang siring bagay na sinisikap niyang gawin sa kasalukuyan. Nagkaroon na ng relihiyosong panlilinlang mula pa noong mismong pasimula sa Eden at naging gayon na mula noon. Noong panahon ni Adan, isang panlilinlang iyon. Noong panahon ni Noe, isang panlilinlang iyon. Noong panahon ni Jesus, ay ang gayon pa rin. At ngayon, ay ang gayon pa rin. Ang gayon pa ring paraan, isang relihiyosong pagkamapanlinlang. Ngayon, mapapansin natin ang mundo. Noong nakapasailalim ito sa pamamahala ng Diyos. Ngayon, noong nakapasailalim ito sa pamamahala ng Diyos, nakapasailalim ito sa kanyang pamamahala. Pagkatapos, nang si Satanas na ang namahala sa pamamagitan ng pagtakwil sa salita ng Diyos, minsan nang nakapasailalim ang mundo sa pamamahala ng Diyos. Isinaayos niya ito sa sarili nitong orbito, inilagay niya ito, pinagana ito. Ginawa niya ang lahat, ipinasailalim ito sa kanyang pamamahala. Ngayon, ihahambing natin iyan doon sa nang matapos itong ipasailalim ni Satanas sa kanyang pamamahala. Ngayon, ang Diyos ay inabot ng 6,000 taon. Hindi naman siya inabot ng ganong katagal, pero ginamit niya ang ganong tagal. 6,000 taon dahil sa itinuro sa atin na ang isang araw sa langit ay 1,000 taon sa lupa. At iyon ay 6,000 taon o 6 na araw na ang Diyos ay nilikha ang mundo. Ngayon, ang Diyos ay inabot ng 6,000 taon para itatag ito. Taniman ito ng mga mabubuting binhi at patubuin ng lahat ayon sa uri nito. Ang lahat ay dapat na sumibol ayon sa uri nito. Ang lahat ng kanyang mga binhi ay mabubuti at sa makatuwid ay dapat itong sumibol ayon sa uri nito. Ang Diyos ay gumamit ng 6,000 taon. Sa wakas, nang matapos na niya ang lahat, at sa wakas tayo, sa wakas ay dumating kung saan ang himpilan ng mundo ay nasa isang magandang dako na nakahimlay sa silangan ng Eden na tinatawag na halamanan ng Eden. Ginawa ng Diyos ang himpilan ng mundo sa halamanan ng Eden sa Ehipto, sa mismong dulo ng gawing silangan ng halamanan ay ang himpilan. At sa buong kalagayan, ginawa niya ang kanyang anak at ang asawa ng kanyang anak na nakapangingibabaw sa lahat ng iyon. Tama yan. Yan ang ginawa ng Diyos. Sila ang pinamahala niya ng lubusan. Kaya nilang kausapin ang hangin at iyon ay hihinto sa pag-ihip. Kakausapin nila ang punong kahoy at iyon ay lilipat mula rito patungo doon. Ang leon at ang lobo ay magkasamang kumakain at ang kordero ay nahihigang kasama ng mga ito. Walang kasamaan noon. Iyon ay sakdal na kapayapaan, sakdal na pagkakaisa. Lahat ng bagay nasa kasakdalan at noong nasa ilalim iyon ng pamamahala ng Diyos. At pansinin, nasa kanya noon ang kanyang daigdig. Pinagana niya ang lahat. Pinasibol niya ang lahat. Lahat kumakain mula sa mga punong kahoy at halamanan. Walang mamamatay, walang masisira, walang mabubulok. Wala. Iyon ay sadyang sakdal. At sa ibabaw ng lahat niyon ay inilagay niya ang kanyang minamahal na mga anak, ang kanyang anak na lalaki at ang kanyang anak na babae, isang asawang lalaki at asawang babae para pamahalaan iyon. Labis na nasiyahan ng Diyos at nagpahinga siya mula sa lahat ng gawaing kanyang ginawa na ikapitong araw at ginawang banal itong ikapitong araw na Sabat para sa kanya. Sapagkat muling tiningnan itong lahat ng Diyos. Pagkalipas ng 6,000 taong paghuhulma niya rito at pagsasaayos dito para mapalitaw iyon.
at pinalitaw ang mga kabundukan at pinagalaw ang mga bulkaniko para maitulak pa itaas ang mga kabundukan at ang mga bagay na naganap sa mga pagputok. Pinatuyong lubos iyon at inayos iyon sa paraang ginawa niya. At iyon ay isang magandang lugar. Iyon ay walang katulad. Ang dakilang mga paraiso ng Diyos at ang mga dambuhalang dinosaur at ang lahat ng kung ano paman na nagpapalibot-libot doon. At ang sa mga dambuhalang hayop, hindi nananakit ang mga ito. Ang mga ito ay sadyang kasing amo na isang munting kuting. Sila'y walang kahit ano doon. Walang sakit, walang pagdadalamhati, wala ni isang mikrobyo ng karamdaman sa ibabaw ng lupa. O, napakagandang lugar. Ang mga naglalakihang ibon, nagpapalipat-lipat sa mga punong kahoy at natatawag ni Adan ang mga ito sa pangalan at lumilipad ang mga ito sa kanyang mga balikat at banayad na humuhuni sa kanya. At anong kahangahangang lugar na mayroon ang Diyos. At pagkatapos ay gumawa ng isa sa kanyang mga katangian mula sa kanyang sariling katawan. Ang Diyos ay may mga katangian sa kanyang katawan, katulad ng ikaw ay isang katangian ng iyong Ama. At iyong mapapansin, ikaw noon ay nasa iyong kalulolololohan. Ngunit diyan, sabihin nating, gagamitin nating halimbawa, ikaw at ang iyong Ama. Ngayon, wala kang kaalam-alam nung ikaw ay nasa iyong Ama. Ang binhi ng buhay ay galing sa lalaki. Nasa lalaki ang selula ng dugo. Nasa babae ang itlog. Ngayon, sa makatuwid, nasa loob ng selula ng dugo ang buhay. At noon, nang ikaw ay nasa iyong Ama, sa katunayan wala kang kaalam-alam tungkol doon. Pero ganun pa man, pinatutunayan ng siyensya at ng salita ng Diyos na ikaw noon ay nasa iyong Ama, pero wala kang kaalam-alam tungkol doon. Ngunit ganun pa man, pinananabi ka ng Ama na makilala ka. At dahil sa pagkakaisa ng pagkakaugnay sa ina, kung ganon, ikaw ay naihayag sa Ama. Ngayon, ikaw ay isang katangian ng iyong Ama. Kamukha ka niya, at may mga bahagi ka ng iyong katawan na kamukha ng sa iyong Ama. Ngayon, ganyan noon ang Diyos sa pasimula. Bawat anak na lalaki ng Diyos at bawat anak na babae ng Diyos ay nasa Diyos na noong pasimula. Hindi mo yun naaalala ngayon, pero naroon ka noon. Alam niya yun. At ginusto niyang mabuo ka ng sa gayon ay makaugnay ka niya, makausap ka at mahalin ka at kamayan ka. Hindi ba gusto mo ang sarili mong anak na lalaki? Hindi ba't isang dakilang araw kung kailan ang anak mong lalaki ay makakauwi na at makakaupo sa hapagkainan? Kapag bumalik na siya mula sa larangan ng digmaan o kung ano pa mang ibang bagay na may mga pilat, gaano mo iahanda ang hapunan, papatayin mo ang pinatabang guya o kung ano pa mang iba at maghahanda para sa kanya. Iyon ay sarili mong laman at dugo. At siya ay naroon noon sa iyo. Hindi mo pa siya kilala noon, ngunit alam mong naroon siya. At kaya alam ng Diyos na mapaparito tayo. Pero ganun pa man, inilagay niya tayo sa katawang lupa nang sa gayon ay maaari tayong makaugnayan. Para makaugnay naman niya, siya ay naging isa sa atin. Nang siya ay maging si Jesus Kristo, ang anak ng Diyos mismo, ang kapuspusan ng kahayagan ng Diyos. Sa makatuwid, iyan ang layunin ng Diyos, ang ipakita ang kanyang mga katangian sa pakikisalamuha. Noong ako'y nasa aking Ama, wala akong kaalam-alam tungkol doon. Pero na maging anak niya ako, at isinilang na ang pinagmulan ay siya, ako noon ay isang katangian, isang bahagi ng aking Ama, at ikaw ay isang bahagi ng iyong Ama. At bilang mga anak ng Diyos, tayo ay isang bahagi ng katangian ng Diyos na nasa Kanya. Naging tao tulad ng siya rin ay nagkatawang tao. Nang sa gayon ay magkaroon tayo ng pagsasamahan sa isa't isa bilang isang pamilya ng Diyos sa ibabaw ng lupa. At iyan ang layunin ng Diyos sa pasimula. Siya nga po, yan ang gusto noon ng Diyos sa pasimula. Ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang pamamahala at inilagay niya ang tao sa halamanan ng Eden sa kalagayan na may sariling pagpapasya. Ang sabi, anak, sa iyo na ito, napakagandang lugar. Lubos na nasiyahan ng Diyos hanggang sa bumalik lang siya at nagpahinga mula sa lahat ng kaniyang mga ginawa. Bawat puno ay hindi nagbunga ng mga tinik at dawag. Walang berries na kailanman ay lumitaw mula sa isang punong tinik. Ang lahat ng bagay ay sakdal. Ang lahat ng mga binhi ay sakdal. Ang lahat ng bagay ay nasa sakdal na kalagayan. Pagkatapos, nang siya ay umalis at magpahinga sandali, ang kanyang kaaway ay lihim na nakapasok sa pamamagitan ng panlilinlang at pinagharian iyon sa pamamagitan ng pagpapakahulugan ng mali sa kanyang programa sa kanyang mga anak. Samantalang pinagkatiwalaan niya ang kanyang sariling anak, gaya ng pinagkakatiwalaan mo ang anak mong dalaga kapag lumalabas siya sa gabi kasama ng isang lalaki. Tulad ng pinagkakatiwalaan mo ang iyong anak na binata kapag kailangan niya sumama sa isang binatang manginginom o isang binatang nagsisigarilyo. Kita niyo? Pinagkatiwalaan niya ang kanyang anak na lalaki na wala siyang anumang gagawing hindi tama
at susundin ang bawat salitang kanyang sinabi. Pero lihim na nakapasok ang kaaway, katulad ng lalaking mabuladas na ilalabas ang iyong anak na dalaga at aasta siya ng di tama. O kaya ay kung sinong babae na isasama, lalabas kasama ang iyong anak na lalaki at ang gayon ding bagay. Kita nyo? Lihim siyang nakapasok. Ang kaaway ng Diyos ay lihim na nakapasok at pinamalian ng kahulugan kay Eva ang salita. Ngayon, siya, sa pagkakahulog na ito, nanaig na ito at ginawang sariling pag-aari ang halamanan ng Eden. Siya mismo, pinamahalaan niya iyon. At ngayon, nagkaroon na siya ng 6,000 taon ng mapanlinlang na pamamahala. Nililinlang ang mga tao, ang mga anak ng Diyos, katulad ng ginawa niya noon, sapagkat sila ay nakabatay sa sariling malayang kalagayan ng pagpapasya para kumilos sa anumang paraan na ibigin nila. At dahil naniniwalang kikilos sila ng tama o nagtitiwalang kikilos sila ng tama, pagkatapos ay nagkamali sila ng pagkilos at ipinagbili ang kanilang mga karapatan ng pagkapanganay tulad ng ginawa ni Esau para sa sanlibutan. At nakuha iyon ni Satanas at pinamahalaan niya yun. At nagkaroon na siya ng 6,000 taon para itayo ang kanyang Eden. Tulad ng ang Diyos ay nagkaroon noon ng 6,000 taon para mabuo ang kanyang Eden. At sa pamamagitan ng pandaraya sa salita o sa mga tao, ay naitayo na niya ngayon ang kanyang sariling Eden sa lupang ito, sa kasalanan. Ang Eden ng Diyos ay tinatag sa katuwiran. Ang Eden ni Satanas ay tinatag sa kasalanan. Sapagkat si Satanas ay kasalanan, ang Diyos ay katuwiran. At ang kaharian ng Diyos ay itinayo sa katuwiran at kapayapaan at buhay. At ang pagkakatatag ni Satanas ay sa kasalanan at relihiyosong kasalanan. Pansinin kung paano siya nanlinlang. Ang kanyang pandaraya, gaya ng kanyang sinabi na kanyang gagawin. Ipinangako niyang gagawin niya iyon. May nakakaalam ba niyan? Dumako tayo sa Isaias. Kung nais niyo ng ilan sa mga kasulatang ito. Kung kayo, dapat maraming ganiyan ang sipiin ko, palagay ko. Dumako tayo sa Isaias, 14 na kabanata, sa ilang saglit lang. At tingnan lang kung ano ang sinabi ni Satanas dito, sa ilang saglit lang. Sa Isaias 14, babasahin natin iyon. At masdan niyo kung ano ang ginawa ng nilalang na ito. Isaias 14, simulan sa 12 talata. Ano't nahulog ka mula sa langit, o Lucifer, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa? At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin. Yan ay ang mga anak, mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo rin sa bundok ng kapisanan, sa kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. At ako'y sasampa sa itaas ng mga alapaap, at ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Ngayon, ikumpara yan sa banda rito sa ating iba pang mga kasulatan sa dako ng Tesalonika, kani-kanina lang. Kung paano sinabi niya, siya'y nauupo sa templo ng Diyos, nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos. Na anupat siya bilang kunway ang Diyos, ay sinasamba sa lupa bilang Diyos. Kaya ng Diyos ng sanlibutan ito na pinangarap ko sa inyo noong nakarang linggo. Heto siya ngayon, na nasa panlilinlang, iyang mapanganib na oras, iyang matinding panahon na kinabubuhayan natin. Ito ang pinakamalwalhating panahon sa lahat ng mga kapanahunan, sapagkat tinaharap nating muli ang dakilang millennium. Kakaharapin nating muli ang Eden. Ngunit sa mismong kapanahunan ito, ang lahat ng panlilinlang at bawat taktikang ginamit niya mula pa noon at sa pamamagitan niyon ay nakapanlinlang. Tinipunan niyang lahat iyon at lalo pang pinalakas ang kanyang sarili at bumabang katulad ng Diyos at ginawa ang kanyang sarili na kahalili ng Diyos, relihiyoso, at nakakabanggit ng kasulatan at nakakapangusap sa iyo ng kasulatan, sadyang tulad ng ginawa ni Satanas kay Eva sa halamanan ng Eden. Pero ang hindi isama ang isang katiting na bahagi nito, ang kailangan lang niyang gawin ang puwang na iyan, kung saan maaaring makapasok ang makamandag na doktrina ng Diablo, katulad ng panala ng lalaking nag-iisip na pinag-usapan natin nung isang gabi. Ngayon, sinabi niyang itataas niya ang kaniyang sarili sa kataas-taasan. Siya ay sasampa sa itaas ng mga alapaap at mga bituin. At uupo siya roon na gaya ng Diyos at magiging mataas sa kataas-taasan. At nagtagumpay na siya sa pagsasagawa ng kaniyang mga banta. Nagkaroon na nga siyang tiyak ng isang kamanghamanghang tagumpay sa pagsasagawa ng kaniyang mga banta. Sa pamamagitan ng mga taong hinahayaan siyang ipaliwanag ng lihis sa bawat kapanahunan ang halaga ng ipinangakong salita ng Diyos para sa kapanahunan iyon. Ganyang-ganyan kung paano niya ginawa yon. Sa bawat kapanahunan, ipinaliwanag niya ito ng lihis. Noong mga araw ni Noe, ikinatwiran niya na imposibleng umulan mula sa langit dahil walang ulan doon sa itaas.
Ang kaniyang dakilang siyentipikong ebanghelyo na ipinangaral niya sa halamanan ng Eden, kaya niyang paakyatin ang mga instrumento sa buwan at patunayan na walang halumigmig doon sa itaas. Ngunit sinabi ng Diyos na may darating na ulan, pero nagtagumpay si Satanas at nilason ang pag-iisip ng mga tao sa pamamagitan ng siyentipikong pananaliksik na iyon ay hindi kayang gawin, ngunit iyon ay nagawa. Sinabi ng Diyos na iyon ay magagawa at nagawa ngayon. Ginawa nga niya. Ngayon, noong mga panahon ni Jesus, ginawa niya ang gayon ding bagay. Nilason na naman niya ang kanilang mga pag-iisip sa pamamagitan ng panlilinlang. Kita niyo, pinamamalian ang pakahulugan ng salita. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, ngayon tingnan ko nga ang gagawin mo tungkol dito. Hindi siya pinatulan ni Jesus. Kailanman ay di niya pinatulan. Ang Diyos ay hindi siyang payaso. Hindi niya kailangang sagutin ang anumang itinatanaw ni Satanas. Meron lamang siyang, ang sabi ni Jesus, na susulat, hindi ka mabubuhay, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kita nyo, hindi niya kinailangang magpakitang gilas sa kanya. Hindi niya kinailangang gumawa ng tinapay. Kaya naman sana niyang gawin yon. Pero kung gayon, pinakinggan na niya ang Diablo, kaya hindi niya kinailangang makinig sa Diablo. At muli, ito ay isang reliyosong kasalanan, katulad ng sa pasimula, labis na mapanlinlang. Masdan nyo ngayon yon. Hindi lamang yan puro dati ng pangkaraniwang kasalanan, pangangaliwa at paglalasing, at pagbanggit sa pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Hindi yan yon. Hindi. Natatandaan niyo bang maraming taon na ang nakararaan, marami sa inyo na naririto, yung mga datihan, natatandaan niyo ba yung sermon na ipinangaral ko tungkol sa ang mga kabiguan sa paghuhukom? Ang babae nagbebenta ng aliw, hindi siya mauunsyami doon, alam niya kung saan siya mapupunta. Ang lasenggo ay hindi mauunsyami doon. Ang taong nagtitinda ng ilegal na alak, ang sugarol, ang sinungaling, ang magnanakaw, hindi siya mauunsyami. Pero yung tao na inaakalang tama siya, haya ng kabiguan. Yan yung tao na, halimbawa, lalapit at magsasabi, Panginoon, hindi ba't ipinangaral ko ang ebanghelyo? Hindi ba't nagpalayas ako ng mga demonyo sa iyong pangalan? Sabi ni Jesus, lumayo ka sa iyo, sa akin, ikaw na gumagawa ng katampalasanan, kailanman ay hindi man lang kita nakilala. Haya ng kabiguan, kita nyo, iyang pagkamapanlinlang. Yan ang lagi kong, diyan ako labis na hindi nauunawaan. Hindi sa gusto kong maging iba. Hindi ko gustong maging iba, pero kailangan kong maging tapat. Meron akong mensahe, at yan ay kailangang makarating sa mga tao. Ginagawa nitong labis na di naunawaan sa gitna ng mga tao. Ang akala nila, kontra ako sa lahat. Kung alam lang nila, ako'y para sa lahat. At nagsisikap ng labis para maihatid sa kanila kung anong katotohanan. Sadyang gaya ng pagkakalagay nito sa puso ko at kung paano ito nakalagay sa Biblia rito. At iyan ay pinatutunayan ng Diyos bilang siyang katotohanan. Kaya wala nang ano pa mang magagawa patungkol dito. Kaya maging tinitingnan man nila ito o hindi, kita nyo, ayaw nilang makita ito dahil nabili na sila. Naipagbili na ang kanilang mga karapatan ng pagkapanganay sa kung anong organisasyon, kung anong denominasyon, upang subukin ang kanilang mga karapatan ng pagkapanganay para makarating sa langit base sa kung anong inorganisang relihiyon ng pangulo ng bawat kaliit-litan nito ay si Satanas. Ang Diyos ay hindi kailanman nagkaroon ng inorganisang relihiyon, hindi kailanman, at binibili nila yan. Kung saan sila, isang pulutong ng mga tao, ay ipinapaliwanag ang salita at nagsasabing ang ibig sabihin nito ay ito at ang ibig sabihin nito ay yan. Ang Diyos ay hindi nangangailangan ng tagapagpaliwanag. Siya ang gumagawa ng sarili niyang pagpapaliwanag. Hindi niya kailangan ng kahit sino pa para sabihin sa kaniya kung paano gawin yon. Siya ay nakapangyayari sa lahat. Sinabi niya kung paano niya iyon gagawin at sa ganyang paraan niya dapat panatilihin ang kanyang salita. Nang sabihin niyang lalakip ang mga tandang ito sa mga magsisisampalataya, yan na mismo yung ibig niya sabihin. Ano man ang sinabi niya na mangyayari, sinabi niyang mangyayari iyon sa mga huling araw na ito na may gagawin siyang mga bagay at ginawa nga niya yon. Wala siyang kailangang pagtanungan kung panahon na ba o hindi. Alam niya kung anong panahon at kung ano ang plano. Ngayon, si Satanas, ito mandaraya, gaya na sinabi sa Mateo 24:24 na may napakaraming pandaraya. Ngayon, napag-alaman natin na sa pamamagitan ng kaniyang mga pang-ibanghelyong programa ng kaalaman, mas mainam na edukasyon, mas mataas na etika, sibilisasyon at iba pa, ay naakit ang mga tao na gustong magsilbi sa Diyos na maniwala sa kaniyang kasinungalingan. Ayaw gawin yun ni Eva, pero ipinakita niya sa kaniya kung paanong may higit na karunungan doon. Hindi niya alam, ginusto niyang malaman. Hindi niya naunawaan, pero ginusto niyang maunawaan. At ang sabi ng Diyos sa kaniya ay huwag piliting unawain. Papaano ko maunawaan ang alinman sa mga bagay na ito? Hindi ko maunawaan ang mga ito. Sinasampalatayanan ko ang mga ito. Hindi ko kailangang intindihin ang mga ito. Ang Diyos ay pananampalataya at hindi pag-unawa.
Sinasampalatayanan lamang natin kung ano ang kanyang sinabi. Ngayon, ikumpara nyo ang Eden ng Diyos doon sa kay Satanas ngayon. Pagkatapos ng 6,000 taon ng pagbabaluktot sa tunay na interpretasyon ng ipinangakong salita ng Diyos sa kapanahunan, ikumpara natin yun ngayon at tingnan kung saan tayo makakarating. Katulad ng ginawa niya doon sa iglesia sa panahon ni Kristo, kay Jesus, pinipilit na hadlangan ang tapat na mga anak ng Diyos na malaman ang katotohanan. Iyon ay sa Diyos. Inilagay ng Diyos ang kaniyang mga anak dito, ang kaniyang mga katangian, upang makasalamuhan niya sa pamamagitan ng pakikinig sa kaniyang salita. Ano kaya kung sinabi sa iyo ng iyong ama at ikaw ay isang tapat na anak na lalaki sa iyong ama, at sinabi niya sa iyo, anak, huwag kang pumunta sa ilog na iyon doon para lumangoy, dahil may mga buwaya sa ilog na iyon. At may isang taong lalapit ang sabi, tiyak, ang ganun kagandang ilog na tulad niyon, walang mga buwaya doon. Ngayon, kanino ka makikinig? Kung ikaw ay isang totoong anak, makikinig ka sa iyong tatay. At ang isang tunay na anak na lalaki o anak na babae ng Diyos ay unang pinaniniwalaan ang salita ng Diyos. Wala akong pakialam kung ano ang sinasabi ng iba tungkol dito, una nilang pinaniniwalaan ang salita ng Diyos. May lason sa kopa, at pinaniniwalaan nila iyon. Sa pagkakaroon ng pananampalataya sa kaniyang buong salita, ang kaniyang mga binhi ay nagbunga ng isang Eden ng kabanalan, pag-ibig, at buhay na walang hanggan. Iyan ang ibinunga ng Eden ng Diyos. Kabanalan, at iyon ay nagdulot ng isang Eden ng kabanalan, ng pag-ibig, pagkaunawa, kasakdalan, at buhay na walang hanggan. Iyan ang itinatanim ng Diyos, ang kaniyang salita, ang kaniyang binhi. Magiging ganiyan ang kaniyang iglesia sa huli, ito'y magiging gayon ding bagay. Pansinin, heto ang isang kaisipan. Huwag niyo itong kalimutan. Babalikan ko ito sa ibang pagkakataon o sa iba pang mensahe. Pero alam niyo, ang sabi ng Diyos, mamunga ang bawat binhi ayon sa kanyang sariling uri. Iyan ba'y utos ng Diyos? Ngayon, anong silbi ng sinumang mangangaral o maski sino paman na piliting gawin ang salitang iyan na magsabi ng iba pa? Kita niyo? Ang bawat salita ng Diyos ay isang binhi. Gayon nga ang sabi ni Jesus, isang binhing inihasik ng isang mga hasik. Kaya kung ang Marcos 16 ay salita ng Diyos, magbubunga ito ayon sa uri nito. Kung ang Malakias 4 ay salita ng Diyos, magbubunga ito ayon sa uri nito. At ang lahat ng iba pang pangako ay dapat magbunga ayon sa uri nito. Nakikita niyo ba? Nakikita niyo ba si Satanas sa labas dito na nakabalat kayo? Sinisikap niyang sabihin, iyon ay hindi ganon. Nauunawaan niyo ba yon? Kita niyo? Sabi ni Satanas, naku, hindi iyan para sa panahong ito. Yan ay sa ibang panahon. Yan ay hindi nga nangangahulugang ganyan. Ang bawat binhi ay dapat magbunga ayon sa uri nito. Sa ganyang paraan, itinatag ng Diyos ang kanyang Eden. Tama ba? At heto ito. Sa ganyang paraan, itinatatag ng Diyos ang kanyang iglesia. Ang bawat salita ayon sa uri nito. Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kita nyo? Si Satanas, kukuha siya ng iba pa. Pero ang sabi ng Diyos, ang bawat binhi ayon sa uri nito. Kung ang sinabi ng pangako ay lalakip ang mga tandang ito sa mga magsisisampalataya. Ngayon ang sinasabi ng iglesia, umanib sa iglesia, bigkasin ng kredo, alamin ang katesismo, walang mga gayong bagay sa buong Biblia. Kundi ang sabi ni Jesus, lalakip ang mga tandang ito sa mga magsisisampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalita sila ng mga bagong wika. Kung sila'y makahawak ng mga ahas o makainom ng nakamamatay na mga bagay, iyon ay hindi makasasama sa kanila. Kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, ang mga ito'y magsisigaling. Sinong tao ang magkakailan yan? Kita nyo? Ang bawat binhi ay magbubunga ayon sa uri nito. Kung ikaw ay isang binhi ng Diyos, isang katangian, isang anak na lalaki ng Diyos, kung gayon ang salita ng Diyos ay naihasik sa iyo, kita nyo? At kung gayon, kapag narinig mo ang salita ng Diyos, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, ang isang dayuhan ay hindi nila susundan. Nakuha nyo ba yon? Kung gayon, ang bawat binhi ay magbubunga ayon sa uri nito. Ngayon, napag-alaman natin na ang bawat binhi ay nagbubunga ayon sa uri nito. Walang kamatayan sa bagong doon sa Eden na iyon. Hindi magkakaroon ng kamatayan sa bagong Eden. Kita nyo? Wala nang iba pa kundi kabanalan, kadalisayan, at buhay na walang hanggan. Ngayon, sa pamamagitan ng kawalang pananampalataya sa lahat ng salita ng Diyos, ay naipasok ang binhi ng kawalang kabanalan sa Eden ni Satanas. Tayo ngayon ay pumapasok na kung saan kinukuha na ni Satanas ang trono bilang ang Antikristo sa isang Eden ng lupang ito. Isang Eden ng kasalanan, binaluktot na relihiyon. Siya ay nagsimula hindi sa
Ako si Satanas. Ako ang dakilang anghel. Hindi sa ganyan, kundi sa pagbabaluktot sa salita ng Diyos. At sa ganyang paraan niya itinatag ang kanyang kaharian sa bawat kapanahunan. At ngayon sa matindit mapanlinlang na kapanahunang ito, ay nakahanda ng kunin ang kanyang trono sa pamamagitan ng kanyang mga tao. Ipinagtayo niya ang sarili niya na isang intelektual, edukado, siyentipikong Eden. Tama, siyentipikong mga mangangaral, siyentipikong iglesia, siyentipikong teolohiya. Ang lahat ng bagay ay siyentipiko. Ang lahat ng bagay ay nakabase sa kaalaman. Ang buong iglesia ay itinayo sa kaalaman. Hindi yun itinayo sa pananampalataya. Isang beses nagpunta ako para magdaos ng isang pagtitipon sa iglesia ng isang lalaki. Yun ay isang napakalaking auditorium sa kanluran, isang butihing lalaki. At tinatanggihan niya ang mga bagay na ito na pinag-uusapan natin. Pero ganun pa man, siya ay gusto ko siya, butihing lalaki, matandang lalaki. Nang magsilabasan ang kanyang kongregasyon, mga 6,000 kataong kasya doon. Nang magsilabasan ang kanyang kongregasyon, noong panghapon na gawain, mga 1,500 silang lahat ay pawang nakadamit marangyang mga intelektual. Naupo ako doon at pinanood sila. Nangaral siya ng isang napakainam na sermon. Ginawa nga ng naturang lalaki. At pagkatapos ay nagtanong siya ng kung may gustong tumanggap kay Kristo, na itaas lang ang mga kamay nila. At walang nagtaas ng kanilang mga kamay. At sa wakas, isang babae ang nagtaas ng kanyang mga kamay. Ang sabi niya, "O sige, ngayon ay Kristiyano ka na," at inihanda ang babae para sa pagbabautismo. At pagkatapos nang lumabas siya, inihandog niya ang isang sanggol, hinalikan ang munting sanggol at nag-ukol ng isang panalangin para dito, at pinauwi na ang mga nagsidalo. Nang lumabas ang kanyang kongregasyon, pawang mga mararangya, mukhang mga eskolar, edukadong mga tao. Pagkatapos ay nakatayo ako sa isang tabi para kamayan ang naturang lalaki at batiin siya sa pamamaalam habang lumalabas siya. At nang magawa ko na, hetong dumarating papasok ang aking malaking dagsa ng mga tao. Hindi nila pwedeng papasukin ang mga ito habang naroon ang kaniyang malaking dagsa ng mga tao. Hetong dumarating ang sa akin, mga nasa wheelchair, mga stretcher, mga straitjacket, mga baliw at lahat na. Kita niyo ang pagkakaiba? Iyan yun. Yan ang bagay na pinatutungkulan ko. Kita niyo? Kita niyo? Ito'y bagay na kakaiba. Kapag sa pamamagitan ng siyentipikong kaalaman, ay maaari kang gumawa ng isang maunawaing ebanghelyo na ikaw, siya na sumasampalataya kay Jesus Kristo ay hindi hahatulan. Kita nyo? Ngunit lalakip ang mga tandang ito sa mga magsisisampalataya. Kita nyo? Hindi niya nagagawang ilagay yan diyan. Kita nyo? Ang babae ay sumampalataya kay Jesus Kristo. Siya ay naligtas kung ang mga tandang ito ay lumalakip sa mananampalataya. At ang nakikinig sa aking salita, hindi lang basta naririnig. Hindi ito pinakikinggan ng kanyang mga tenga, kundi nauunawaan ito. Maaari itong pakinggan ng kahit sino. Maaari itong pakinggan ng isang babaeng nagbebenta ng aliw at manatili pa rin isang babaeng nagbebenta ng aliw. Kita nyo? Maaari itong pakinggan ng isang lasenggo. Maaari itong pakinggan ng isang sinungaling at manatili pa rin isang sinungaling. Kundi ang nakakaunawa sa aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hayan nga kayo, kita nyo? At walang taong makagagawa niyan, malibang itinalaga siya ng Diyos. Ang sabi ni Jesus, walang makalalapit sa akin, malibang ilapit siya ng aking Ama, at ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. Amen. Ang lahat ay sa ganap na kapangyarihan at paunang kaalaman ng Diyos. Nabubuhay siyang mag-isa at walang nagsasabi sa kaniya kung anong gagawin. Ngayon, sa pamamagitan ng kawalan ng pananampalataya, sa hindi pagtanggap sa lahat ng salita ng Diyos, ay nakapagpasok ng isang binhi ng kawalang pananampalataya, di banal, makasalanan, pagkamuhi, at ang walang hanggang kamatayan ay naririto sa makasalanan at intelektual na kapanahunan ng iglesia. Ngayon, nakuha niyo na ba iyon? Sa panahong ito, diyan kung kailan ang buong sanlibutan ay relihiyoso. Alam niyo ba yan? Ang buong mundo ay relihiyoso. At sa reliyosong kapanahunang ito, mga naglalakihang mga iglesia sa bawat sulok, ang lahat, ang buong bagay ay umahantong sa pagkakasamba kay Satanas. Heto ito, nandito mismo sa Biblia. Tama yan. At dito sa intelektual na makateolohiyang mga seminaryo na nakapagbunga ng isang intelektual na taong sinanay kung paano magsalita, kung ano ang gagawin, kung paano maggagawa-gawa ng kanilang mga emosyon. At ang lahat na katulad na ng psikolohiya, 3 at 4 na taon para malaman kung paano pakikitunguhan ang pag-iisip ng isang tao. Kita nyo, ang Espiritu ng Diyos ay hindi isang bagay na ito'y itinuturo sa iyo. Ito'y bagay na itinalaga sa iyo ng kamay ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang mga karanasan mo ay hindi maaaring aralin o ituro sa iyo. Ito'y itinalaga ng kamay ng Diyos at paunang kaalaman ng Diyos sa iyo. Tama yan. Ngayon, ibinunga nito ang dakilang Eden na ito na kanilang pinamumuhayan ngayon, isang Eden ng pandaigdig na iglesia.
Silang lahat ay nagsasama-sama na ngayon doon sa dakilang konsehong ecumenical at papag-isahin na ang pandaigdig na iglesia sa ilalim ng isang pangulo kung saan luluklok si Satanas sa diyang eksakto. At ang huling tawag ay lumalabas na upang agawin ng nobya bago pa siya mapasok diyan. Sapagkat sa sandaling naroon na natanggap na niya ang marka ng hayop at nahatulan na, ay hindi na siya makalalabas pa rito. Yan ang dahilan ng sabi, lumabas kayo sa kanila, bayan ko, bago pa ito makapasok sa kaniya. Kita niyo? Lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo. Ngayon, pagkamuhi at kamatayan at walang hanggang pagkakahiwalay sa Diyos sa Eden na ito. Pita ng laman, kalaswaan, kabaluktutan. Papaano? Sa pamamagitan ng paghahasik ng maling binhi. Naalala ko tuloy ang pangitayang nakita ko bago ko pa nakaharap ang mga taga-Pentecostal tungkol sa lalaking iyon na naglilibot sa daigdig na nakaputi. Narinig niyo na akong ikinwento iyon ng maraming beses. May isang dumating na kasunod niya na naghahasik ng mga binhi ng kaguluhan. Ngunit nakuha niya iyon ng walang kahirap-hirap kay Eva doon sa halamanan ng Eden sa pamamagitan ng pagnanasa ni Eva sa kasalanan. Ang pagnanasa para kay Eva sa kasalanan. Kung gayon, kung si Eva ay nagnasa ng kaalaman, yun ay kasalanan. At kapag nagnanasa tayo ng kaalaman, naghahangad ng isang PhD, LLD, kasalanan ang gawin ng ganon. Iyan ay matitinding mga pangungusap, pero iyan ang katotohanan. Kahit na gaano pa katindi iyon, iyon pa rin ang katotohanan, kita nyo? Ang magnasa ng kaalaman, kaunawaan, ang problema dito ay sa kasalukuyan, hindi natin sinisikap na itatag ang salita ng Diyos sa mga puso ng mga tao. Sinisikap natin itatag ang ating mga sarili. Sinisikap ng mga iglesia na itatag ang doktrina ng iglesia sa puso ng isang tao. Tayo ay naatasan na itatag ang salita ng Diyos. Ang sabi ni Pablo, hindi ako dumating sa inyo na may mapanghikayat na mga salita ng tao upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa kaalaman ng tao. Kundi dumarating ako sa inyo sa kapangyarihan sa mga paghahayag ng banal na espiritu upang ang inyong pananampalataya ay masalig sa Diyos. Hayan nga kayo, ang tao ay hindi dapat itatag ang iyong sarili. Nakikita natin ito sa gitna ng mga hayang may gawin ng Diyos para sa isang tao at isugo siya. Makikita mo ang bawat tao na pinipilit gayahin iyon. Kita nyo, sinisikap nilang itatag ang kanilang mga sarili. Bawat tao, ginawa ko ito. Ako, akin, ang aking denominasyon. Ako ito. Itinatatag ang kanilang mga sarili. Ano ba ang ating ipinangangaral? Ang sarili natin o ang kaharian ng Diyos? Itatag ang salita ng Diyos. Alisin ang kawalang pananampalataya at itatag ang kaharian ng Diyos sa puso ng isang tao. At ang kaharian ng Diyos ay hindi maitatatag sa puso ng isang tao, malibang ginawa ng Diyos ang taong iyan na ganyan. Hindi siya maaaring itatag sa isang at alalahanin ang mapanlinlang na bahagi na ang akala na mga tao ay tama yun. Kita nyo? Mayroong daan na tila matuwid sa isang tao. Ang bawat intelektual na individual ay tila ba tama? Katulad ng sinabi ko sa inyo ilang linggo na ang nakararaan, noong nakatayo ako sa tabi ng anak kong sanggol na nag-aagaw buhay at si Satanas ay nakatayo doon at ang sabi, nariyan ang tatay mo, namatay sa mga bisig mo noong nakarang gabi. Nariyan ang asawa mo na nakahimlay sa ibaba doon sa morgue at heto ang iyong anak na sanggol na naghihingalo na. At hiniling mo sa kanya na sagutin ka at hinila niya pababa ang isang tabing sa itaas mo. Ngayon, at ganun pa man, siya isang mabuting Diyos. At ganun pa man, sinabi mong siya isang tagapagpagaling. At ikaw, na pinaninindigan kung ano sinabi mo na tama, ikaw ay mali. Bawat pangangatwiran, bawat kakayanan ng pag-iisip ay kinailangang sumang-ayon na iyon ay tama. At siya ay tama. Ang gayon katindi. Gayon din na tama siya nang sabihin niya kay Eva, mabubuksan ang inyong mga mata at makikilala ninyo ang pagkakaiba ng tama sa mali. At kayo ay magiging kagaya ng mga Diyos sa gayong paraan na nakakikilala ng pagkakaiba ng tama sa mali dahil hindi pa noon tinulutan ng Diyos na makita nila ang kanilang mga sarili na sila ay mga hubad. Kaya nalaman nilang makikilala nila ang pagkakaiba ng tama sa mali at tama siya. Pero nakita nyo, yun ay salungat sa salita ng Diyos. At gayon din nga ang mga ministro sa mga seminaryo, mga nag-aaral ng teolohiyang gawa ng tao. Maaaring iyon ay tila ba tama. Maaaring iyon ay isang mabuting pagkaunawa sa naturang bagay. Pero iyon ay mali. Hindi natin kailangang unawain ito. Sinasampalatayanan natin ito dahil sinabi ng Diyos na ganon nga ito. At tinatapos na niya ang usapan magpakailanman. Ang buong bagay, ganyan ito dapat sampalatayanan. Gaanong linasa ni Eva na magkaroon ng isang PhD, kita nyo? Gaano siya nagnasa na maging mas matalino kaysa sa kung ano siya? Pansinin,
kung gaanong magkatulad ang lalaki at ang kanyang asawang babae. Ngayon, pansinin, ang mag-asawang lalaki at babae, kapwa-hubad sa halamanan ng Eden, ang Eden ng Diyos. Ngayon, ako'y magtatapos na. Sinabi kong magtatagal ako, ilang minuto na lang. Tingnan nyo, masdan ngayon, habang papatapos na. Ikumpara nyo ito ngayon. Kung gaano magkatulad na ang naturang lalaki at ang asawa nitong babae, kapwa sa Eden ng Diyos, na wala mang lang suot na kahit anong damit, at hindi alam yon. Dahil bakit hindi nila alam yon? Dahil nalalambungan sila sa kanilang mga pandama tungkol sa kahubaran sa pamamagitan ng banal na lambong ng Espiritu Santo. Natitingnan nila ng harapan ng isa't isa at hindi nila alam na sila'y nakahubad. Sila'y nalalambungan ng Espiritu Santo ng kabanalan. Sila'y nalalambungan. Ang lambong pa rin ng Diyos ngayon ay makakatingin at hindi magnanasa. Ibinabaling nila ang kanilang ulo. Iyon ay isang banal na lambong. Kita nyo? Banal na lambong. Ginawa ng Diyos ang kanilang mga mata. Sila kapwa, ang isa ay lalaki at ang isa ay babae. At hindi nila alam na sila ay nakahubad. Dahil ang kabanalan ng Diyos ay pinanatiling nalalambungan ng kanilang mga mata. Pansinin, itinago ng Diyos ang kanilang kamalayan mula sa kasalanan sa pamamagitan ng banal na lambong. Sana ay may oras pa tayo para magpundasyon diyan ng ilang minuto. Tingnan nyo rito. Sapagkat siya ang sumasamba na nalinis ng minsan, mga Hebreo, ang sumasamba na nalinis ng minsan ay wala ng kamalayan pa sa kasalanan. Ang kasalanan ay lumipas na sa kanya. Narinig kong sinabi ni kapatid na Neville kaninang umaga, may nagtanong siguro sa kanya kung bakit hindi ako nangaral tungkol sa banal na espiritu. Bakit hindi ko ginawa ito? Heto yon. Ang banal na espiritu ay ang kilos na nasa iyo. Ito ay isang buhay. Hindi isang emosyon. Hindi kung anong makalupang ebidensya. Kundi isa itong persona. Si Jesus Kristo, ang salita ng Diyos na natatag sa iyong puso para buhayin ang bawat salita sa kapanahonang ito. Tama. Abangan ang banal na espiritu na kumikilos. Hindi gaano sa mga pagpapamalas, kundi sa kilos. Kung ano ang ginagawa nito ayon sa salita. Pansinin ngayon ang Espiritu Santo ng banal na salita ng Diyos. Ginawa ang isang lalaki at babae na hubad at hindi nila alam yon. Gaano kaganda. Ang buhay ng salita, ang binhi, ang salita, ang sabi ng Diyos, may isang punong kahoy sa gitna ng halamanan, ang babae. At sa gitna ng halamanan iyon ay ang punong kahoy na ito. Nihuwag ninyong hipuin ito, sapagkat sa araw na kayo ay kumain niyon, sa araw ding iyon ay mamamatay kayo. Sila ay banal na nalalambungan mula rito. Walang alam tungkol dito. Hindi nangangahas na hipuin ito. Sila ay banal na nalalambungan. Ligtas sila sa kulandong ng Diyos. Sila ay buhay. Wala silang kamatayan sa kanilang kapaligiran. Hallelujah! May sakdal silang pag-ibig para sa isa't isa, sakdal na buhay magpakailanman. Meron silang sakdal na pag-ibig, sakdal na kaunawaan sa pag-ibig ng Diyos. Taglay nila ang salita ng Diyos at sinunod ito, at buhay sila at ligtas sa Eden ng Diyos na walang kamatayan man lang sa kapaligiran. Pagkatapos, nagawa ni Satanas na makinig sa kanya si Eva sa kanyang ebanghelyo ng teolohiya. Ang ebanghelyo ng kaalaman, higit na mataas na pinag-aralan, higit na mataas na etika, mas mahusay na sibilisasyon, mas mataas na edukasyon, at iba pa. Pagkatapos ng magawa niya ang namapahinto ang babae at makinig sa kanya sandali, sa kanyang mga pangangatwiran na ipinag-uutos sa atin na alisin, nang mapakinig niya rito ang babae. Ngayon, tingnan mo, ang iglesia ay ganito at ganyan. Matagal na itong itinatag. Isa kami sa mga pinakamatandang iglesia sa bansa. Dumadalo pa nga ang mayor ng siyudad. Wala akong pakialam kung ano iyon. Kita nyo? Kung ito ay laban sa salita ng Diyos, maging laban ka dito. Yan ay kaaway mo. Anumang bagay na laban sa salita ay kaaway mo. Ang lahat ng pumapanig sa salita ay iyong kapatid. Siya ay bahagi mo. Pansinin, tinanggal ng babae ang banal na lambong para makita kung ano ba talaga ang pagtatalik. Ikumpara iyon, kung ano ba talaga ang magagawa ng pagnanasa. Tinanggal niya ang lambong sa kanyang mga mata. Ang banal na bagay na inilagay ng Diyos sa kanyang mga mata. Naghangad siya ng kaalaman para malaman kung tungkol saan ba ang lahat ng iyon. Kaya tinanggal niya ang lambong para makita kung tungkol saan ba ang lahat ng iyon. Nakinig siya sa diablo at pansinin kung anong klaseng kalagayan ang pinagdalhan niyon sa kanya.
Ginawa din nila ang sharing bagay sa bawat kapanahunan pagkatapos niyon. Palaging kinukuha ang intelektual na panig. At ngayon ay nakapagtayo na ng isang kaharian ni Satanas, kaalaman, ang kanyang binhi na inihasik niya. At kinuha ang daigdig upang maging isang Eden ng kamatayan. Ngayon, pansinin. Ngayon, tingnan sa Apokalipsis 3, ang kapanahunan ng Iglesyang Laodicea. Wariin niyo iyon sa inyong isipan. Ngayon, pansinin. Siya, si Eva, ay reyna ni Satanas. Kita niyo? Si Satanas, ang serpiente, ay una nang nakaangkin kay Eva bago pa ito naangkin ni Adan. Kita niyo? Tama yan. Kaya dinaya niya ang babae. Kita niyo? Kaya si Satanas, ang serpiente, ay naging asawa na ni Eva bago pa naging kay Adan. Kita niyo? Nilinlang niya ang babae. Sinabi ng Biblia na ginawa nga niya at nalaman ng babae na siya ay hubad noon. Kita nyo? Ngayon, tingnan nyo ang kapanahunan ng Iglesyang Laodicea. Siya, si Eva, ay nakaupo bilang reyna ni Satanas. Siya ay mayaman sa lahat ng bagay, bulag, hubad na muli, at hindi alam yon. Sadyang katulad ng dati sa Eden ng Diyos. Ngunit ngayon, hindi dahil sa ang banal na lambong ay nasa kaniyang mukha, kundi ang lambong ng pagnanasa, na tinanggal niya ang banal na lambong ng Diyos at naglagay ng isang lambong ng kaalaman dahil sa pagnanasa. At ngayon ay meron na siyang lambong ng pagnanasa na nupat siya'y bulag na sa pagiging kasalanan yun. Siya ay nakahubad sa kalye at hindi alam yun. Isa siyang patutot sa kalye. Ang mga babaeng nakasuot nitong mga shorts na ito sa paningin ng Diyos ay isang patutot at hindi alam yon. Pansinin, ihalimbawa ang ating mga kababaihan. Ngayon, kung gusto nyo makita kung nasa anong kalagayan ng iglesia, masdan nyo kung paano kumikilos ang mga kababaihan. Palagi niyang inilalarawan ng iglesia. Sa Eden ni Satanas, ng kasalanan at kawalang pananampalataya, isang relihiyosong pagbabaluktot, binaluktot na kaharian. Sa halip na kunin ang salita ng Diyos, kinuha nila ang intelektual na aral ng tao. At sa halip na kunin ang iglesia, kinuha nila ang organisasyon. At pinag-iisa na nila ito sa ilalim ng isang dakilang pamunuan. Ngayon pansinin, binaluktot mula sa kawalang muwang, huwag niyong palampasin ito ngayon. Ang iglesia ay matagal nang natatabingan nitong lambong ng pagnanasa. Pansinin kung anong ginawa nito sa kanya. Siya'y binaluktot nito mula sa kawalang muwang tungo sa kaalaman. Kita nyo? Ang banal na lambong, siya ay walang muwang. Sa lambong ng pagnanasa, siya ay kaalaman. Alam niyang ito ay kaaya-aya. Alam niya kung ano ang nagagawa nito. Kita nyo? Isa itong bunga, isang kahoy na mananasa na nagpapapantas sa tao. Kita nyo? Siya ay binaluktot mula sa pagiging walang muwang tungo sa kaalaman, mula sa kabanalan tungo sa karumihan at pagnanasa, at mula sa buhay tungo sa kamatayan. Ang kahariang ito ay nararapat mamatay. Ang kahariang ito ay mamamatay. Wawasakin ito ng Diyos ng kalangitan mula sa ibabaw ng lupa. Pansinin, sa pagbabaluktot na ito, mula sa isang lalaki ay naging isang babae na ito, at mula sa isang babae ay naging isang lalaki, at hindi alam yon. Isang napakainam na produkto ng Eden ni Satanas. Kung pagmamasdan nyo ang mga kalye ngayon, ang ating mga modernong tao, pansinin, si Eva ang ginamit ni Satanas para mapagkasala si Adan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ng pagnanasa. Ngayon, ang ganon din, ginagawa ang gayon ding bagay ngayon. Pansinin, putulang buhok, pintadong mga mukha, nakabihis ng malaswa. Kita nyo? Ginagawa niya iyan at hindi alam na ang bawat isa sa mga bagay na iyon ay salungat sa salita ng Diyos. Ang putulan ng kanyang buhok ay ginagawa siyang isang babaeng walang dangal, isang patutot. Ang magsuot ng shorts ay ginagawa siyang walang kapurihan. Bihisan siya ng mga sexing damit, siya'y ginagawa nitong isang patutot. At hindi niya alam yon. Hindi dahil sa kabanalan ng Diyos, dahil sa pagnanasa ni Satanas. Siya'y nagawa niyang naibubuyo niya ang kanyang Adan na pagnasaan siya nito. Hinubad niya ang mga kasuotang idinamit sa kanya ng Diyos doon sa Eden para sa kanyang paglalakbay sa ilang na ito. Hinubad niya ang mga iyon. Hinubaran niya ang kanyang sarili. Gayong ang Diyos ay binalot siyang buo sa mga balat. Nagsimula na siyang magbawas ng kaunti sa bawat pagkakataon. Ngayon siya ay bumalik na sa kung ano siya noong pasimula. Ngayon, napagsusuot na niya ang kanyang Adan ng kanyang mga damit panloob.
Isang lalaking magsusuot ng mga kung anong klaseng mukhang binabae na shorts at lalabas dito, hindi ako naniniwalang may sapat na pagkalalaki sa kanya. Siya ang pinakamalaking binabae na alam ko. Kita nyo? Kita nyo? Nagawa niyang pakilusin na kagaya niya ang kanyang binaluktot na Adan. Kita nyo? Isinusuot ang kanyang mga damit panloob. Nakita niya kung ano ang magagawa niya doon sa malayo nang hubarin niya ang lahat ng kanyang mga kasuotan maliban ang kanyang mga damit panloob. Yan ang shorts. Mangyari pa, yan ang damit panloob ng babae. At heto ang kanyang Adan ay isinusuot na ang mga iyon ngayon. Na ayon sa orihinal na salita ng Diyos, karumaldumal para sa isang babae ang magdamit ng para sa lalaki. At ang isang lalaki na magdamit ng para sa babae mula sa orihinal na salita. Isipin niyo yun. Ngayon, ang lalaki ay may bangs na ng babae rin. Sinusuklay niya ang mga iyon, ilalagyan ng pangkulot ang mga iyon. Ang ilan sa pinaka-nakakasukang tanawin na nakita ko sa tanang buhay ko ay ang ilan sa mga kabataang iyon ngayon dito na ang kanilang bangs ay nakasuklay pababa ng pagganito. At kinulayan, pinaputing buhok na may kung anong klase ng peroxide na kung ano at pinapaputi ang kanilang buhok at nirorolyo iyon sa pangkulot, gumagawa ng bangs. Ang laki mong binabae. Yan ay kasuklab-suklam para sabihin mula sa isang pulpito, pero ang paghatol ay nagsisimula sa tahanan ng Diyos. Hindi mo man lang nga alam kung ikaw ba'y lalaki o babae. At ang intindi ko, ang sandatahang lakas ng Amerika ay sunod na lalabas na nakashorts. Tama yan. Kita niyo kung anong pagbabaluktot iyon? Yun ay kasuutan ng babae. May bangs ng babae. Noong isang araw, nandun ako sa kina Howard Johnson. Hindi itong isang ito dito, kundi yung isang nasa kalye paglabas. At pasandig na naupo lang ako namamangha. Hetong dumarating ang isang maliit na batang lalaki, nakabuka ang kanyang bibig. At may itim na buhok siya banda rito at nakasuklay iyon pakabila sa may ganito. At nilagyan iyon ng pangkulot at inirolyo iyon pataas paikot sa taas ng mga mata niya. Nakatunghay sa ibabaw ng mga mata niya, naglilibot, kung hindi ba naman ako nakakita ng pagbabaluktot. Kita niyo, hindi niya iyon paniniwalaan. Mapapatunayan niyang marahil ay isa siyang lalaki, pero sa kanyang espiritu ay babae siya. Hindi niya alam kung saang panig ng bahay siya nabibilang. Tama yan. Gaano kabaluktot, ganyan ang ginagawa ni Satanas. Binabaliko niya ang mga bansa, binabaliko niya ang iglesia, binabaliko niya ang mga tao. Isa siyang mandaraya, isang tagapagbaluktot ng orihinal na katotohanan. Ginawang lalaki ng Diyos ang isang lalaki. Ginawa niyang babae ang isang babae. At binihisan niya sila ng magkaiba. At nilayon niya silang manatili ng ganoon at kumilos ng ganoon. Ang isa ay may pagkababae at ang isa ay may pagkalalaki. Inihiwalay niya si Adan sa halamanan ng Eden at ginawa ito. Inihiwalay sa kanya si Eva. Ngayon, may bangs na siya ng babae. Ginugupitan naman ng babae ang kanyang buhok kagaya ng sa lalaki, at ang lalaki naman nagpupumilit makigaya sa buhok ng babae. Kita nyo? Isinusuot niya ang damit panlabas ng lalaki at isinusuot naman nito ang kanyang damit panloob. Ngayon, yan ay para bang paglapastangan sa mga sagradong bagay, pero hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Ito'y ang ganap na katotohanan ng Ebanghelyo. Kung hindi mo alam iyon, kung ganoon ay may problema sa iyo. Ikaw ay bulag o kaya ay di ka pa nakakalabas sa mga kalye. At ang akala ng babae at ang akala ng lalaki ay ayos lang yun. May pagkakasundo sila sa kung saan. Sasabihin ng mga babae, naku, napakainit. Ang mga matatandang Apache Indian doon sa malayo ay gagawin kang kahiya-hiya sa iyong sarili. Mas lalo silang naiinitan, mas maraming damit ang kanilang isinusuot para makaiwas sa araw. Oh, pinapapawis yun. Nang sa gayon, mayroon kang air conditioner habang naglalakad sila. Kita nyo? Nakatayo sila mismo sa kainitan ng araw, wala kang matatagalan, magkakaroon ka ng paltos at mapapaso. Pero kita nyo, yon ay ang tinatawag mong mas mataas na edukasyon. Ibinunga ito ng makabagong siyensya. Oh, naku. Hayan siya. Hubad sa Laodicea at hindi alam yon. Ang babae ay nakahubad noon sa Eden. Nakita nyo ang dalawang kaharian sa gayon ding paraan? Ang isa ay mula sa kasalanan at kamatayan. Ang isa naman ay buhay at katwiran. Doon sa loob ay nalalambungan siya ng banal na lambong. Kapwa sila hubad, hindi nila alam yon. Wala silang kaalam-alam tungkol doon dahil sila'y nalalambungan ng Espiritu ng Diyos. At dito ay nalalambungan sila ng pagnanasa at nakatingin sila sa isa't isa upang, kita nyo, si Adan ay maaaring tumingin kay Eva at hindi alam na ito'y nakahubad. Ngunit ngayon, taglay itong lambong ng pagnanasa, hindi niya napagtatanto na siya ay nakahubad, ngunit ginagawa niya iyon sa ilalim nitong lambong ng pagnanasa para mapatingin sa kanya ang lalaki. Para sa bagay na yun lang niya magagawa iyon. Hindi ka naniniwala diyan. Pero ganun pa man, ginagawa mo pa rin yun. At tumitingin naman ang lalaki. At napagtanto niya na ikaw ay labis na kaakit-akit hanggang sa lumitaw siya sa paligid at isinuot na sa sarili niya ang ilan sa iyong mga kasuotan.
Oh, grabing pagbabaluktot. Grabing kapanahunan. Grabing panahon na ating gaano ito kamapanlinlang. Oh, ang lahat ng mga bagay na ito at hindi alam yon. Isang ganap na binaluktot na espiritu na ang nasa lalaki. Siya ay nalalambungan ng pagnanasa ni Satanas at ang babae rin. Ito isang makasatanas na espiritu ng isang malaking kapisanan. Kita nyo? Hindi nila alam, pero sila isang organisasyon. Ang mga kababaihang nagsusuot ng shorts ay kabilang sa isang organisasyon. Ang lalaking nagdadamit ng ganyan ay nasa isang organisasyon. Ibibigay ko sa inyo ang daglat niyon. BSS, Big Sister Society. Kaya iyan ang kinabibilangan nila. Lumabas naman doon, isang Big Sissy Society na may suot na kung anong klase ng mga pantalon. Malalaking kung anong mukhang buhol-buhol na bagay na mukhang marumi. Ako, ang lalaki, ngayon maaring hindi ka sasang-ayon sa akin dito, pero iyan ang katotohanan. Ikaw ay binaliko na at hindi alam yon. Hindi na kumikilos pa na tulad ng isang lalaki. Kita nyo, lumilitaw na napakalamya at ang kanilang anak na lalaki ay magiging baliwala na sa kanila. Mga kalalakihan at mga kababaihan din. Sila ay isang samahan. Merong isang organisasyon. Bakit? Si John, sa kabilang pintuan ay nagsusot ng shorts. Kaya bakit hindi ko rin gawin? Gusto ni Luella na magsuot ako ng mga ganun dahil nagsusot niyo si John sa kabilang pintuan. At, bueno, kung kaya ni Susie J na magsuot ng mga ganon, kaya rin ni Martha J na magsuot niyon, o ni Susie Lou, o kung ano man ang pangalan niya. Kita nyo? Isa itong kapisanan, isa itong organisasyon. Espiritual kang nabibilang dito at hindi alam yon. At kung ganyan nga yun, at nakikita natin ganon nga yun, kung ganon ay naging bulag ka na nga, naging bulag ka na sa mga denominasyong ito na pinagpipilitan sa iyo ni Satanas. At iyon ay pagbabaluktot sa orihinal na salita ng Diyos at sa kanyang kaharian at sa kanyang plano para sa kanyang mga anak. Pinilipit na ni Satanas sa mga bagay nito ang mga kalalakihan at kababaihan at hindi nila alam yon. Isang binaliko. Hindi na isang anak na lalaki ng Diyos, may bangs na nakalugay sa may mukha niya at may suot na isang pares ng shorts, pag-alagala sa kalye, isang anak na lalaki ng Diyos. Diakono sa isang iglesia, isang pastor sa pulpito? Hindi yan isang anak na lalaki ng Diyos. Hindi siya kailanman dumaan sa panala ng kaisipan ng Diyos. Hindi niya isusuot ang mga damit na iyon na pambabae. Tiyak na hindi. Hindi rin magsusuot ang babae ng damit panlalaki. Kita nyo? Hindi iyon isang anak na lalaki ng Diyos. Iyon ay isang anak na lalaki ni Satanas at isang anak na babae ni Satanas. Bagay na mahirap sabihin. Nagtagumpay na si Satanas sa pagbabaluktot at pagkontrol sa sanlibutan ito at ginawa niya itong kanyang kaharian, na ang tao ay inilagay sa pamamagitan ng malayang kalagayan ng pagpapasya upang pumili para sa kanilang mga sarili kung anong uri ng buhay ang hangad nila. At ipinapakita niyan kung ano ang nasa puso mo. Kita nyo? Ang iyong tinig, alam mo kung ano? Sa sobrang lakas magsalita ng iyong mga kilos, ay nilulunod na niyo ng iyong tinig. Hayaan mo akong lapitan ng isang lalaki at sabihin, ako, tayong lahat ay mga Kristiyano. Kaanib tayo sa iglesia at mga larawan ng mga babaeng nakahubad na nasa buong opisina niya? Hindi mahalaga kung ano man ang sinabi niya sa akin. Mas malalaman ko pa. At ganun din kayo. Hayaang sabihin ng isang babae na siya isang Kristiyano na may maikling buhok, mas alam mo na dapat yan. Kita nyo? Siya nga po. Hayaang sabihin niyang siya isang Kristiyano na naglalagay ng kolorete at makeup at nagsusuot ng shorts at sasabihin siya isang Kristiyano, mas alam mo na dapat yan. Ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa iyo ng mas dapat pa kaysa diyan. Ang sabi ng salita, hindi niya maaaring gawin iyon at maging isang Kristiyano. Siya pa nga ay kahiyahiya. At lahat na. Papaanong maglalagay ang Diyos na isang kahiyahiyang bagay sa kanyang kaharian? Hindi po. Hindi talaga. Hindi po. Sila mismo, ipinapakita nila ang kanilang ninanasa. Hindi mo mapapasabay kumain ng isang kalapati sa isang uwak? Hindi talaga. Walang anumang apdo ang kalapati. Hindi niya kayang kumain ng lumang karning bulok na yan. Kapag tumukas siya ng kapiraso niyon, papatayin siya niyon. At alam niya yun. Pero ang isang uwak ay kayang kumain ng kahit anong naisin nito. Kita nyo? Marami siyang apdo. Kaya kung ganon, napag-aalaman mo, ganyan nga iyon sa sanlibutan ngayon. Ang sharing bagay. Sila ay hubad, bulag, at hindi alam yon. Ginawa ni Satanas yun sa pamamagitan ng pagnanasa ng babae sa kaalaman, sa pakipagtalik na pinili nito ng kusa. Ngayon, pansinin, si Eva ang siya nag-akay kay Adan sa mali. At ang naturang babae ang siya naghubad ng kaniyang mga damit bago hinubad ni Adan ang sa kanya. Kita nyo? Ang babae yun palagi. Dati nang laging ganoon. Ganoon pa rin ito. Ang iglesia ang nagliligaw sa tao. Ang iglesia, kita nyo, ang nag-aakay sa tao na nagnanais na maging anak na lalaki ng Diyos. Yun ay ang babae, ang iglesia, hindi ang Biblia, ang Diyos. Sapagkat ang Biblia ay lalaki. Siya nga, ang salita ay nagkatawang tao. At siya ay isang lalaki, kita nyo? Ang Biblia ay lalaki, ang iglesia ay babae, kita nyo? Hindi ang iglesia, ang Biblia ang nagliligaw sa tao. Ang iglesia ang siyang nagliligaw sa kanya. Ang iglesia ang nakasama niyang walang kasuotan, hindi ang Biblia.
Kita nyo, hindi talaga. Ang sinasabi ng Biblia sa kanya ay nakahubad siya. Siya nga po. Ngayon, pansinin kung paano sa pamamagitan ng pakikipagtalik, pag nanasa sa pakikipagtalik ay ninasa ng babae ang kaalaman upang malaman kung ano ito at kung paano, kung ang bunga bang ito ay mabuti o hindi, at ginawa niya yon. Babawiin iyon ng Diyos balang araw, ganun pa man, sa pamamagitan ng isang lalaki. Isinuko iyon ng isang babae, ngunit tinubos iyon ng isang lalaki. Ang lalaki, si Jesus Kristo, na siyang salita. At pagkatapos, ano iyon? Pansinin sa pagtatapos. Dito, hindi pa katagalan, sinalita ko ang pangungusap na ito. Meron pa akong 4 o 5 pang mga pahina rito, pero ako, ng mga kasulatan at mga bagay na nais kong pagtukuyan, pero makinig, magtapos tayo sa pagsasabi nito. Alalahanin dito, hindi pa katagalan, itinuturo ko noon sa inyo ang tungkol sa 7 trumpeta, ang pista ng mga trumpeta at iba pa. At sinabi ko, mayroong 8 araw na kapistahan. Kaya ang ika-7 araw ay magiging ang huli. Iyan ay magiging ang millennium. Ngunit mayroong 8 araw na kapistahan na kung ito ay ang ika-8 at mayroong 7 araw lamang ay gagawin nitong unang araw itong muli. Muling babalik sa unang araw. Pagkatapos, kapag natapos na ang millennium, kung ganon ay muling magkakaroon ng isang itinatag na Eden. Ang dakilang kaharian ng Diyos ay babalik sapagkat nakipagtunggali si Jesus kay Satanas para dito sa halamanan ng Getsemani at muling nabawi ang Eden na kanyang iahanda sa langit kaya siya umalis para bumalik muli. Sa itaas sa langit, kanyang sinabi, huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Nang siya'y naririto sa lupa, sinabi niya, kayo mga Hudyo, inyong sinampalatayanan ng Diyos. Ngayon, alam kong meron akong hindi ka nais-nais na pangalan, sabi niya. At ang sabi nila, ako ito, iyan, yung iba pa. Ngunit, sumampalataya kayo sa Diyos, at gaya ng sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Siya ay Diyos na nahayag. Kita nyo? Sumampalataya rin naman kayo sa bahay ng aking ama ay maraming, o kaya sa balakin ng aking ama, sa mga plano ng aking ama ay maraming mga palasyo. Paroroon ako upang maghanda ng dakong kalalagyan. Tingnan nyo kung gaano kahaba iyon, 1,500 milya kwadrado. Sasabihin, nasaan kaya iyon? Pumayo na siya upang ihanda iyon. Siya ay tagapaglikha. Nililikha niya ang lahat ng gintong yun. Ang mga kalsada ay nanganganinag. Siya ay tagapaglikha. Siya ay bumubuo ng 100 kalalagyan. Doon sa Apokalipsis 21, sinabi niya, at akong si Juan ay nakita ang lungsod na banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos. Ang dagat ay wala na. Ang unang langit at ang unang lupa ay naparam na. Ano ang unang nating mga kalangitan? Ay ang millennium. Ano ang unang lupa? Ay ito. Ito ay babaguhin muli. Sadyang katulad ng binautismuhan ito ni Noe noong panahon ng kanyang pangangaral. Binanal ni Kristo nang iwisik niya ang kanyang dugo sa ibabaw nito. At muling babaguhin, aalisin ang lahat ng mga mikrobyo at lahat na mula rito sa gagawing muling pagbabago sa huli na may bautismo sa apoy. Napapatay sa bawat mikrobyo, bawat sakit, bawat karamdaman, bawat karumihan na kailanman ay lumitaw sa ibabaw ng lupa. Ito'y biglang lilitaw at darating na isang bagong lupa. At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Ang unang langit, itong unang lupa ay naparam na, at ang dagat ay wala na. At akong si Juan ay nakita ang lungsod na banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog buhat sa langit mula sa Diyos. Doon ang Diyos ay makakasama ang kaniyang mga tunay na katangian, mga anak na lalaki at mga anak na babae, kung saan niya sila maaaring makasama sa kabanalan na ang mga mata ng mga ito ay bulag sa anumang kasalanan. Hindi na magkakaroon pa ng kasalanan doon, magmula sa araw na yon. Tayo'y labis na magsikap, huwag kayong palinlang sa panahon ito, kundi pagsikapan ninyong makapasok sa pintuan. Sapagkat ang lahat ng mga maiiwan ay mga mapakiyapid, mga mapagnasa. Ang sino mang tumingin sa isang babae nang may mahalay na pagnanasa ay nagkakasala na ng pangangalo niya kasama ang babae. Ang lahat na may nasa labas ay mga babaeng kilalang marumi ang pamumuhay, mga lalaking kilalang marumi ang pamumuhay at iba pa. At tanging ang mga tinubos lamang at mga nasa aklat ng buhay ng kordero ang papasok sa naturang pintuan. Kaya magsikap, mga kaibigan, huwag kayong palinlang sa huling panahong ito. Ito ay isang dakilang panahon. Bawat isa ay may salapi. Bawat isa ay kayang gawin ito, at bawat isa ay kayang gawin yan. At ang salapi ay kabi-kabila ang dumarating, at malalaking mga kotse at lahat na. Hindi magkakaroon ni isa sa mga iyan sa lungsod na iyon. Hindi magkakaroon ni isang kotse, isang eroplano. Hindi. Ang lahat-lahat ay magiging isang kakaibang sibilisasyon. Iyon ay muling magiging isang sibilisasyong hindi mula sa kaalaman, hindi mula sa siyensya, kundi mula sa kawalang muwang at pananampalataya sa buhay na Diyos. Magsikap tayong pumasok diyan, sapagkat yan ang aking buong layunin ay ang pumasok sa lungsod na iyan balang araw. At lumingon lamang, dumarating na kasama ko, makita ang bawat isa sa inyo na nagmamartya kapag tayo umawit ng ang mga banal ay nagmamartya na papasok. Nais kong makasama sa bilang na iyan kapag ang mga banal ay nagmamartya na papasok.
Tayo manalangin. Mahal na makalangit na Ama, habang papatapos na po ang mga araw, at nakikita namin yon na papalapit na, ang pangako ay papalapit na. Dalangin po namin, mahal na Diyos, na iyong ilalagay iyan sa aming mga puso, nang sa gayon ay hindi po kami makagawa ng anumang pagkakamali. Mahal na Diyos, iyo pong panatilihing dalisay ang aming konsensya. Iyo pong panatilihing nalalambungan ang aming mga puso, Panginoon, nalalambungan ang aming mga mata mula sa mga bagay ng sanlibutan at mga walang kabuluhang bagay ng sanlibutan, kapalaluan para maging isang kung sinong tanyag na tao. Kahit na gaano pa sila katanyag, ang lahat ng mga hari, mga monarka, mga makapangyarihan, at ang lahat ng iba pa ay kailangang malipol, at sila ay hindi babangon sa unang pagkabuhay na maguli, sapagkat nasusulat, mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na maguli, na sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Oh Diyos, ang ikalawang kamatayan, ang espiritual na kamatayan, ay walang kapangyarihan. Siya ay natubos na. Oh Diyos, ang isipin na isa sa mga oras na ito, may isang dadalawin ng isa pa at maagaw paakyat. Dalawa ang nasa isang higaan, kukunin ng isa at iiwan ng isa. Dalawa ang nasa bukid, kukunin ko ang isa at iiwan ng isa. Oh Diyos, tulungan mo po kaming maging dalisay sa iyong paningin, Panginoon. Maging ano pa man ang iniisip ng mga tao tungkol sa amin, ang sinasabi ng ibang tao. Panginoon, nawa ang aming banal, ang aming mga paraan ng pamumuhay ay maging banal, naway masangkapan ito ng salita ng Diyos. Labis na nasangkapan, Panginoon, hanggang sa wala ng anupamang dayang matatagpuan sa amin, habang kami po'y sumasamo sa aming mga pagkakamali na ang dugo ni Yesus Kristo ay tatayo sa pagitan namin at ng Diyos. Natitingnan niya kami sa ibaba sa pamamagitan ng dugo ni Yesus. Hindi po sa aming sariling pagiging matuwid o kung sinuman kami, kung ano ang aming nagawa, kundi sa Kanyang mga nagawa lamang. Diyos, ipagkaloob mo po iyon. Naway wala ni isang nakaupo rito sa gabing ito at narinig ang mensahe. Naway wala ni isa sa kanila ang mapahamak, mula sa pinakamunting bata hanggang sa pinakamatandang tao. Nawa ang kanilang banal na pagnanasa ay maging sa Diyos lamang at sa Kanyang salita. Hindi po namin alam kung anong oras siya maaaring lumitaw o kung anong oras niya kami maaaring tawagin para managot sa ibayo doon sa paghatol. Hindi po namin alam kung anong oras niya maaaring yamang panahon na nga, kunin na ang aming card mula sa lalagyan. Sasabihin, panahon na ng pag-uwi, kailangan mo nang lumisan. Diyos, tulungan mo po kaming manatiling dalisay. Ipagkaloob mo po iyon, Panginoon. Naway mabuhay kami hanggang sa pagdating ng Panginoon, kung maaari po sana. Naway aming gawin ang lahat ng nasa kapangyarihan namin ng may pag-ibig at pag-unawa. Nauunawa ang Diyos ay naghahanap sa daigdig ngayon, hinahanap ang bawat naligaw na tupa. At naway kausapin namin sila na may napapanahong panalangin ng pag-ibig at ng salita ng Diyos, nang sa gayon ay matagpuan namin ang huling kaisa-isa na iyon upang kami ay makabalik na sa tahanan. At makalabas na sa matandang Eden na ito ni Satanas dito, Panginoon, na pawang itinatag sa pagnanasa at magagandang mga babae, gaya ng kung anong turing dito sa daigdig na may mga nakapaskil na anunsyo nila roon. Kami ay nag-aanunsyo at nagnanais na magsidalo ang mga kabataang lalaki na may jam sa kanilang mga mukha at mga magagandang dalaga na nakasuot ng shorts. Sa mismong mga radyo namin at mga television at lahat na ng klase ng karumihan at kalaswaan at Hollywood. Lahat na ng klase ng mga sexy, malalaswat, mahalay na mga damit para sa mga kababaihan. At ang mga lalaki na nagiging baliktad na at nagsusuot na ng mga damit pambabae at ginugupitan ng kanilang buhok na gaya ng sa mga babae at ang mga babae kamukha na ng mga lalaki. Oh Diyos, anong kahindik-hindik na panahon na ang kinabubuhayan namin. Oh, pumarito ka na po, Panginoong Yesus. Pumarito na. Pumarito ka na po, Panginoon. Linisin mo po kami sa pamamagitan ng dugo. Alisin mo po sa amin ang lahat ng karumihan at pandaraya. Tulutan mo po kaming mabuhay, Panginoon. Tulutan mo po kaming mabuhay sa ilalim ng dugo, nang tuloy-tuloy sa iyong harapan. Yun po ang naisin ng aming mga puso at siyang aming marubdob na samo. Mahal na Diyos, nakalatag dito sa entab o doon sa desk sa gabing ito kung saan ay latag ang Ebanghelyo. Panginoon, heto't naririto ang mga panyo at maliliit na mga parsela na pinadadala para sa mga may sakit at nahihirapan. Hayaang ang panalangin ng pananampalataya, Panginoon, ay mahulog po ngayon mula sa aming mga puso sa iyong paningin. Saka, Panginoon, kung mayroon man pong anumang maruming bagay sa amin, Panginoon, kunin mo po ang aming, dalhin po kami sa paghatol ngayon, at kami po'y sumasamo para sa awa. Ihayag mo po sa amin ang ginagawa naming mali, Panginoon, nang sa gayon ay maaari naming hilingin na kunin ang dugo at kami po'y linisin. Pagalingin mo po itong mga taong may sakit at gawing mabuti ang kanilang pakiramdam, Ama. Maging anuman po ang patunguhan niyon, saan man po magtungo ang mga ito, hayaan mo pong magkagayon, Ama.
Bigyan mo po kami ng determinasyon na ikaw at ikaw lamang po ang paglingkuran. Pagkaloob mo po iyon, Panginoon. Pagkalooban mo po ng kaligtasan ng mga mahal na taong ito na papauwi na po. Salamat po sa inyo sa kung paano mo po pinagaling ang mga tao at ang anak na batang lalaki ni na kapatid na babaeng shepherd at kapatid na lalaking shepherd na nasaktan sa bisikleta. Dalangin ko po na walang masamang kahahantungan iyon. Ang munting bata sa pagsakay sa kanyang bisikleta, dalangin ko pong magiging maayos na siya. Pinasasalamatan ka po namin sa iyong pagpapagaling dito sa iba pa na aming hiniling. At nalalaman po namin na ang hinihiling namin ay aming tatanggapin sapagkat nagtitiwala kami sa isang iyon na nangako. Bigyan mo po kami ng iyong biyaya, Panginoon, at patawarin kami sa aming mga kasalanan. Hinihiling po namin sa pangalan ni Yesus Kristo. Amen. Mahal niyo ba siya? Sinasampalatayanan niyo ba siya? Kayo ba'y sawa at pagod na sa kaharian ni Satanas? Naniniwala ba kayong ito'y darating na sa milenyum? Sa kanyang milenyum? Ang kanya? Sa kanyang Eden? Naniniwala ba kayong nabuo na ito ngayon? Tingnan nyo, ang lahat ay nakabase na sa mga intelektual. Ang lahat, ang bawat bagay ay kinakailangang mapatunayan sa pamamagitan ng siyensya bago nila iyon paniwalaan. At hindi mo mapapatunayan ang Diyos sa pamamagitan ng siyensya. Kinakailangang tanggapin mo siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siyang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na umahanap sa Kanya. O Diyos, wala kong ibang ibig malaman kundi ang dugo ni Yesus Kristo na naglilinis sa akin mula sa kasalanan. Wala akong ibang alam kundi si Jesus Kristo. At gaya ng sinabi ni Pablo noong sinauna, ay gayon din na aking sinasabi ngayong gabi, wala akong anumang alam sa gitna ninyo, kundi tanging si Jesus Kristo at siya na ipinako sa krus. Yan lamang ang tanging alam kong sabihin sa inyo, na ang Bibliang ito ay pinaniniwalaan ko ng buong puso ko kung kilala ko ang aking puso bilang siyang sakdal na dalisay na salita ng Diyos. Sa pamamagitan nito ako namumuhay, sa pamamagitan nito ako tumitindig. At kung mayroon man akong 10,000 buhay, nais kong ibigay ang bawat kaliit-liitan yun para sa salitang ito, sapagkat ito'y ang salita ni Yesus Kristo. At hindi mahalaga sa akin kahit na gaano pa nila piliting pabulaanan ito, kahit gaano pa pilitin ng siyensya na sabihing ito ay hindi mapagkakatiwalaan at iba pa. Sa akin, ito lang ang tanging bagay sa mundo na maaari kong pagkatiwalaan, ay itong salita. Siya ay akin. Mahal ko siya. Kayo rin ba? Kung may isang pagkakasala sa inyong puso, kung may isang pagkakamali sa inyong puso, kung meron kayong anuman, manalangin kayo ngayon at hilingin sa Diyos na patawarin kayo. Ipanalangin ninyo ako. Ipananalangin ko kayo. Pagpalain kayo ng Diyos. Ang aking panalangin. God be with you till we meet again. Mahal niyo ba ang isa't isa? Ang sabi ni Juan, mga munting anak, magmahalan kayo sa isa't isa. Magmahalan kayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nakapagtatakip ng napakaraming mga kasalanan. Ngayon, kamayan natin ang isa't isa. God be with you till we meet. Now be kind to one another. Be kind to everybody. Treat your neighbor right. Keep yourself unspotted. Jesus Christ. Till we meet. Till we meet. God be with you till we meet again. You love him? Mahal niyo ba siya? Yan ang dalangin ko. Ipanalangin ninyo ako, ipananalangin ko kayo. Kailangan ko nang bumalik sa Tucson ngayon. At ako ay nananalangin na pagpapalain kayong lahat ng Diyos. Pupunta ako sa Canada mula roon at balik sa Colorado. Lilibot ng lilibot kita nyo. Hanggang sa si kapatid na Tony ay nandoon at may isang dakilang bagay na nangyari. Doon mismo sa ilalim ng Batikan, sa Roma, sila ay nananawagan para sa isang revival, isang pagtitipon para pumunta ako doon at magdaos ng isang revival sa Roma. Kababalik lang niya, ang mga tao ay magkakasama ng lahat. Kumuha sila ng isang napakalaking arena doon, nakasya ang libo-libo at nais nila akong pumunta para sa isang revival. Nais nilang makita ang kaluwalhatian ng Panginoon sa ministeryo. Hindi ko alam, kailangan ko pang ipanalangin ang tungkol dito.
Tingnan kung anong sasabihin ng Panginoon sa akin. Oh, naku. Alalahanin, manalangin tayong lahat na magkakasama. Siya'y liliko sa kanluran at muli maglalakbay isa sa mga araw na ito. Alalahanin niyo lang, tiyak na gagawin nga niya. At yan ay tama. Hanggang sa panahong iyon, we're watching for the coming of our blessed Savior. Lo and behold, the fig leaves now becoming green. The gospel of His kingdom has gone to every nation, and we're near the end, can be seen. Is that right? Then gladly away we'll herald the message of His blessed appearing. Soon He's coming in glory to tell to one and all. Then awake ye saints of the Lord while slumber when the end is nearing. Let's get ready for that final call. She'll turn at the west and ride back again one of these days. Just remember, she sure will. That's right. Until then, take the name of Jesus with you. Child of sorrow and of woe, it will joy and comfort give you. Take it everywhere you go. Precious name, oh how sweet, oh power and joy of heaven. Precious name, oh how sweet, oh power and joy of heaven. At the name of Jesus bowing, falling prostrate at His feet, King of kings in heaven will crown Him. For when our journey is complete, precious name, oh how sweet, oh power and joy of heaven. Precious name, oh how sweet, oh power and joy of ngayon sa huling taludtod na ito, awitin natin ito na ang mga puso ay nakayuko ngayon. Take the name of Jesus with you as a shield from every snare, and when temptations around you gather. Ang mga bagay na ito na mula sa kaharian ni Satanas, kita nyo? Kita nyo? Just breathe that holy name in prayer. Yun lamang. Pagkatapos ay lumayo ka na. It works. Gumagana yun. Nasubukan ko na yun. Sampalatayanan lang yun ngayon. Dahil gagana iyon. Sambitin lamang sa panalangin ang kanyang banal na pangalan. The name of Jesus with you as a shield from every snare. When temptations round you, yeah, what do you do? Anong gagawin nyo kung ganon? Just breathe His holy name in prayer. The veil will come over your face then. Precious name, oh how sweet, oh power and joy of heaven. Precious name, oh how sweet, oh power and joy of heaven. Iyuko natin ang ating mga ulo ngayon habang hinihiling ko kay kapatid na Biller na naroon sa likuran na magtungo rito sa entablado. Just breathe His holy name in prayer. You dismiss us, Brother Beaver. You dismiss us in prayer. Precious name. Hope of earth and joy of heaven. Precious name. Precious name. Oh, how sweet.
Ngayon, habang nakayuko ang ating mga ulo at ang ating mga puso ay nakayuko, si kapatid na Biller, isa sa mga katuwang natin dito, si kapatid na S.L. Biller, butihing kapatirang Kristiyano, matapat na lalaki. Ihilingin ko sa kanya na pauwiin ang mga tagapakinig sa gabing ito sa pananalangin. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na Biller.